Noong umagang iyon sa barangay San Isidro, isang manipis na ulap ang nakabitin pa rin sa ibabaw ng mga basang palayan. Pagkatapos ng ulan kagabi, ang daan ng lupa sa pagitan ng mga bahay na yari sa kahoy ay tila tahimik. Tanging ang tunog ng mga tandang na nagtilaokan ang maririnig mula sa malayo. Sa dulo ng daan ay nakatayo ang isang simpleng karinderya na may tablang kahoy na may nakasulat na ikare-kare ni Lola Amparo. Isang manipis na usok ang lumalabas mula sa kusina nito, nagdadala ng amoy ng mga pampalasa na nakakatakam sa sinumang dadaan. Ang karinderya ay naroon na sa loob ng maraming dekada. Itinatag ito ng yumaong asawa ni Amparo, isang mandarayuhan mula sa Iloilo na dating magaling magtimpla ng mga rekado. Matapos mamatay ang kanyang asawa sa isang aksidente sa paggawaan ng kopra, mag-isang ipinagpatuloy ni Amparo ang negosyo. Ngayon, sa kanyang edad na mahigit 70, ang kanyang mga kamay ay maliksi pa rin kahit nagsisimula ng manginig tuwing hinahalo ang mainit na sarsa. Sa tabi niya, ang kanyang apo na si Miguel ay tumutulong sa paghahanda ng mga plato at pagsisilbi sa mga customer ng may magiliw na ngiti. Si Miguel, isang 16 na taong gulang na payat ngunit puno ng sigla. Mahilig siyang kumuha ng litrato ng buhay sa baryo, gamit ang isang maliit na kamera na regalo mula sa kanyang tiyuhin sa Maynila. Minsan, nire-record niya ang tunog ng mga customer na nagbibiruan o ang tanawin ng umagang ulap sa palayan sa likod ng kanilang bahay. Lahat ng ito ay itinatago niya sa kanyang cellphone, na para bang nais niyang ipreserba ang bawat simpleng sandali na kanyang minamahal. Ang karinderya ni Lola Amparo ay hindi kailanman nawawala ng tao. Tuwing umaga, ang mga magsasaka, mga tsuper ng tricycle, at mga nagtitinda ng gulay ay dumadaan para mag-agahan. Tinatawag nilang tilasa ng nakaraan ang kare-kare ni Amparo dahil ang timpla nito ay parang nagpapaalala sa luto ng kanilang mga ina sa probinsya. Si Mang Domeng, isang matandang magsasaka, ay madalas na nagsasabi habang tumatawa, kahit mamatay ako, gusto ko ng kare-kare ni Lola Amparo ang ihain sa burol ko. Lahat ay tumatawa sa narinig at si Amparo ay ngumingiti lamang habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Sa gitna ng abalang iyon, hindi kailanman lubos na naramdaman ni Lola Amparo na siya'y nag-iisa. Simula nang magtrabaho sa malayo ang kanyang mga anak sa Mindanao at Cebu, si Miguel na lamang ang nanatili sa kanya. Ang bata ay parang pangalawang buhay para sa kanya. Sa tuwing nakikita niyang tumatawa si Miguel o tumutulong sa kusina, ang kanyang puso ay panatag. Madalas siyang bumubulong habang nakatingin sa larawan ng kanyang asawa na nakasabit sa dingding, maaari ka nang magpahinga dyan. May apo akong buong pusong nag-aalaga sa karinderyang ito. Ngunit noong umagang iyon may kakaiba. Ang ulap ay mas makapal, ang hangin ay mas malamig kaysa karaniwan. Tumingin si Amparo sa kulay abong kalangitan at bumulong, sana hindi na umulan ulit ngayon. Hindi niya alam na ang araw na iyon ay magiging simula ng isang malaking unos sa kanyang buhay. Pagsapit ng tanghali, lalong dumami ang tao sa karinderya. Ang amoy ng kare-kare ay pumuno sa hangin. Ang sarsang kulay kahel ay kumukulo sa isang malaking kaldero. Abala si Amparo sa pagsisilbi habang nagbibigay ng utos kay Miguel. Anak, dagdagan mo ng kaunting bagoong ang para kay Mang Domeng. Mahilig siya sa maalat. Tumango si Miguel, mabilis kumilos gaya ng dati. Ngunit ang kanyang mga mata ay sumulyap sa pangunahing kalsada. Nakita niya ang dalawang itim na sasakyan na huminto sa dulo ng baryo. Nagtaka siya dahil bihira ang ganoong uri ng sasakyan sa San Isidro. Ilang lalaking nak-Amerikana ang lumabas saglit, pagkatapos ay bumalik sa loob ng sasakyan. Naisip ni Miguel na baka mga bisita mula sa lungsod, ngunit kakaiba ang kanyang pakiramdam. Itinutok niya ang kanyang kamera mula sa malayo at kumuha ng litrato nang hindi nalalaman na ang maliit na kilos na iyon ay magdadala ng kapahamakan. Pagsapit ng hapon, nagsimula ng humupa ang mga tao. Nilinis ni Miguel ang mga mesa at nagsabi, Lola, mamayang gabi pupunta ako sa tindahan sa kanto, manonood kami ng basketball ng mga kaibigan ko. Tumango si Lola Amparo kahit sa loob niya ay nag-aalala. Huwag kang masyadong magpagabi ha. Ngumiti ng bahagya si Miguel. Huwag kayong mag-alala, La. Mga 9:00, nasa bahay na ako. Nang lumubog ang araw, umupo si Lola Amparo sa isang silyang kawayan sa harap ng bahay. Ang ilaw mula sa gasera sa terasa ay aandap-andap.
Tinitigan niya ang daan ng baryo na nagsisimula ng dumilim, naghihintay sa tunog ng mga yapak ng kanyang apo. Ang hangin ng gabi ay nagdala ng amoy ng basang lupa kasabay ng tunog ng mga kuliglig na pumupuno sa katahimikan. Ipinakita ng orasan sa dingding na 11:00 na ng gabi, ngunit hindi pa rin umuuwi si Miguel. Ang pagkabalisa ay nagsimulang gumapang sa dibdib ng matandang babae. Tumayo siya, paulit-ulit na tinitingnan ang daan habang nagdarasal sa kanyang puso na sana idumating na ang kanyang apo. Ngunit nanatiling tahimik ang gabi, tanging ang alulong ng aso ang maririnig mula sa malayo. Kinabukasan, binuksan pa rin ang karinderya. Sinubukan ni Amparo nang umiti sa harap ng mga customer kahit na ang kanyang puso ay gulong-gulo. Ilang tao ang nagtanong, nasaan si Miguel? Bakit hindi siya nakikita ngayon? Mahina siyang sumagot, baka nasa bahay pa ng kaibigan niya, ngunit ang kanyang mga mata ay namumugto, hindi maitago ang pag-aalala na lumalaki sa kanyang dibdib. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi na bumalik si Miguel. At mula noon, ang amoy ng kare-kare sa maliit na karinderya ay hindi na naging katulad ng dati. Sa bawat singaw na lumalabas mula sa malaking kaldero, tila may isang bagay na sumisigaw ng tulong. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi pa rin umuuwi si Miguel. Ang umaga sa barangay San Isidro ay naging iba. Karaniwan, ang tawanan ng mga teenager ay maririnig mula sa basketball court malapit sa ilog. Ngunit ngayon, tanging katahimikan ang natira. Si Lola Amparo ay nakaupo sa kusina, nakatitig sa malaking kaldero na kalahati pa ang laman. Hawak niya ang isang sandok na kahoy, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad kung saan. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Baka natulog lang si Miguel sa bahay ng kaibigan niya, sabi niya sa sarili. Ngunit ang isang bahagi ng kanyang puso ay tumatangging maniwala. Hindi si Miguel ang tipo ng bata na aalis nang hindi nagpapaalam. Lagi siyang umuuwi sa tamang oras. Minsan nga ay naghugas pa siya ng mga plato bago matulog. Ngayon, 2 araw na ang nakalipas at ang kanyang kama ay maayos pa rin tulad ng huli niyang iwan. Noong umagang iyon, si Aling Celia, ang kapitbahay, ay pumunta sa karinderya na may pag-aalala sa mukha. Aling Amparo, hindi pa ba umuuwi si Miguel? Tanong niya ng mahina. Umiling lamang si Lola Amparo, basa ang mga mata, ngunit sinubukan niyang umiti. Baka naglalaro lang sa bahay ng kaibigan niya. Nanginginig ang kanyang boses. Tumingin si Aling Celia na may awa. Kung ganoon, mamayang hapon tutulungan kitang maghanap. Tumango ng marahan si Amparo. Salamat, Celia. Pagsapit ng tanghali, naglakas loob si Amparo na pumunta sa tindahan sa kanto, kung saan sinabi ni Miguel na manonood siya ng basketball. Ang may-ari ng tindahan, si Mang Romy, ay kumunot ang noo nang marinig ang pangalan. Dumating nga si Miguel noong gabing iyon, Aling Amparo. Nakaupo sa sulok, nagtatawanan kasama ang mga kaibigan niya. Mga 9:00, nagpaalam siyang uwi na. Pagkatapos noon, hindi ko na siya nakita. Pakiramdam ni Amparo ay nanlambot ang kanyang mga tuhod. Umuwi siyang mabagal ang mga hakbang. Sa buong daan, tinitingnan siya ng mga tao na may pag-usisa. Nagsimula nang marinig ang mga bulungan. May nagsasabi, baka tumakas si Miguel papuntang Maynila. Mayroon ding nagbubulungan ng mga kakaibang bagay tungkol sa masasamang espiritu sa ilog Dumaca na mahilig kumuha ng mga kabataan. Lahat ay tsismis lamang, ngunit sapat na para lalong pabigatin ang puso ni Amparo. Sa ikatlong gabi, malakas ang buhos ng ulan. Ang bubong ng karinderya ay tumutulo sa ilang bahagi. Tumingin si Amparo sa labas ng bintana habang mahinang nagdarasal. Panginoon, protektahan niyo po ang aking apo na saan man siya. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa kaldero na mainit pa. Sa katahimikan ng gabing iyon, para siyang nakarinig ng mga yabag sa labas. Nagmamadali siyang binuksan ang pinto, ngunit hangin lamang ang pumasok na may dalang mga tuyong dahon. Kinabukasan, nag-report si Amparo sa kapitan ng barangay. Si Kapitan Armando, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na kilalang mahigpit, ngunit may mabuting puso. Agad niyang inatasan ang ilang kabataang lalaki sa baryo na suyurin ang mga kalsada, bukirin at pampang ng ilog. Ngunit walang nahanap. Walang bakas, walang palatandaan, tanging katahimikan ang naiwan sa gabi. Ang mga araw ay naging linggo. Ang karinderya na dati ilaging puno ay ngayon ay tahimik na.
Ang mga tao ay dumarating lamang upang magtanong ng balita, pagkatapos ay aalis na may malungkot na mukha. Nagsimulang mawalan ng gana si Amparo. Nanginginig ang kanyang mga kamay tuwing hahawak ng sandok. Minsan, nakaupo lamang siya ng matagal sa harap ng kusina nang walang ginagawa. Sa ikapitong araw, may kakaibang nangyari. Noong umagang iyon, naamoy ni Aling Celia ang isang masangsang na amoy mula sa bahay ni Amparo. Sa una, inakala niyang may patay na daga o manok sa paligid ng kusina. Ngunit habang tumatagal, lalong lumalakas ang amoy. Tinakpan niya ang kanyang ilong ng tela, pagkatapos ay naglakas loob na kumatok sa likod bahay ni Amparo. Aling Amparo, pasensya na, may naaamoy akong kakaiba mula sa bahay ninyo. Baka may patay na hayop, tanong niya ng maingat. Si Amparo na nakaupong nanghihina sa kusina ay dahan-dahang lumingon. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay walang laman. Sinubukan niyang ngumiti. Baka may natirang sirang karne, Celia. Lilinisin ko na lang mamaya. Ngunit hindi mapakali ang kutob ni Aling Celia. Nang pumasok si Amparo sa kwarto saglit, lumingon siya sa sulok ng kusina. May isang malaking sako malapit sa kalan na may mga mansa ng dugo. Lumapit siya ng dahan-dahan. Nang makita niya ang laman nito mula sa isang maliit na butas sa sako, agad na nanginig ang kanyang katawan. Nanlaki ang kanyang mga mata, napigil ang kanyang hininga. Sumigaw siya ng malakas. Diyos ko po, may bangkay, sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw hanggang sa labas ng bahay. Nagtakbuhan ang mga residente. May nagdala ng flashlight, mayroon namang sulo lamang ang dala. Tinakpan nila ang kanilang mga ilong. Ang ilan ay halos masuka nang makita ang laman ng sako. Sa loob nito ay may mga pinutol na bahagi ng katawan ng tao, braso, binti at dibdib, lahat ay puno ng dugo. Walang ulo. Isang tao ang sumigaw ng malakas, tao yan, Panginoon, tao yan. Sa isang iglap, ang maliit na baryo ng San Isidro ay naging dagat ng mga sigawan. Umiyak ang mga bata. Niyakap ng mga ina ang kanilang mga sanggol habang tinatakpan ang kanilang bibig, at lahat ng mga mata ay nakatuon kay Lola Amparo. Ang matandang babae ay nakatayo sa kusina na may maputlang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay na hawak ang lumanyang alampay. Nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit walang salitang lumalabas. Tumingin lamang siya sa malaking kaldero sa ibabaw ng kalan, na para bang doon nakatago ang lahat ng kasagutan. Sa gitna ng nagkakagulong mga residente, isang mahinang boses ang narinig. Si Miguel yan, apo niya mismo. Ang pangungusap na iyon ay nagpasabog sa sitwasyon. Ang mga sigawan ay naging galit. Ilang kabataang lalaki ang akmang papasok para saktan si Amparo. Ngunit pinigilan sila ni Kapitan Armando. Huwag kayong padalos-dalos, tumawag muna ng pulis, sabi niya na nanginginig ang boses. Ngunit ang mga bulungan ng puot ay kumalat na. Ang ilan ay umiiyak, ang ilan ay nagmumura. Ang pangalan ni Lola Amparo na dating iginagalang ay naging sumpa na ngayon. Sa harap ng maliit na bahay, nagliliyab ang mga sulo sa gitna ng mga galit na mukha. Ang gabi sa San Isidro ay hindi na payapa. At mula sa likod ng mga sigawan, tanging ang mahinang dasal ng isang lola ang maririnig pa. Panginoon, wala po akong kasalanan. Inutusan lang ako. Noong gabing iyon, ang kapaligiran sa barangay San Isidro ay talagang nakakakilabot. Ang mga sulo ay nagliliyab pa rin sa harap ng bahay ni Lola Amparo. Ang mga residente ay nagkukumpulan na parang ayaw umalis. Kahit na nagsisimula ng tumagos sa buto ang lamig ng hangin, ang amoy ng dugo mula sa kusina ay naaamoy pa rin na nagiging sanhi ng pagkahilo ng ilan. Sa gitna ng karamihan, mahinang maririnig ang iyak ng isang bata, nakakadurog ng puso sa sinumang makakarinig. Mga bandang 10:00 ng gabi, narinig mula sa malayo ang sirena ng sasakyan ng pulis. Ang mga pulang-asul na ilaw ay umikot sa gitna ng madilim na palayan. 3 opisyal ang bumaba, kasunod ang ilang opisyal ng barangay. Sa gitna nila, isang batang investigador na nagngangalang Marco Reyes ang humakbang pasulong. Ang kanyang mukha ay seryoso, matalas ang kanyang mga mata, ngunit may kabaitan sa kanyang tingin. Si Marco ay bagong lipat lamang mula sa Maynila patungo sa Lucena ilang buwan na ang nakalipas. Kilala siyang masusi at may konsensya. Nang matanggap niya ang ulat na may mga piraso ng katawan ng tao sa kusina ng isang nagtitinda ng kare-kare,
alam niyang hindi ito ordinaryong kaso. Naglakad siya sa gitna ng mga residente na nakatingin sa kanya na maihalong galit at takot. Lahat ay umatras nang sumenyas siya gamit ang kanyang kamay. Umatras kayong lahat, huwag hawakan ang anuman, sabi niya ng mahinahon ngunit may diin. Nagsuot siya ng guwantes na plastik at binuksan ang malaking sako sa sulok ng kusina. Ang mabahong amoy ay agad na kumalat, kaya tinakpan ng ilang opisyal ang kanilang mga ilong. Tinitigan ni Marco ng matagal ang mga piraso ng katawan sa loob. Mga braso, binti at dibdib na maayos ang pagkakaputol. Walang ulo. Huminga siya ng malalim. Kunan ng litrato at tawagan agad ang forensic team, sabi niya sa kanyang kasama. Pagkatapos, lumingon siya kay Amparo na nakaupo sa silyang kawayan, nakayuko at nanghihina. Ang mukha ng matandang babae ay tila walang laman, parang nawala ng kaluluwa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kanyang kandungan, ang kanyang alampay ay basa ng pawis at luha. Lola, pakalmahin niyo po muna ang sarili ninyo. Gusto lang po naming malaman kung ano ang nangyari. Ngunit mahina lamang bumulong si Amparo. Wala akong kasalanan. Inutusan lang ako. Tinitigan siya ni Marco ng matagal. Mayroong isang bagay sa likod ng mga matang iyon. Hindi ito tingin ng isang mamamatay tao, kundi malalim na takot. Ngunit para sa mga residenteng nagsisiksikan sa labas, ang mga salitang iyon ay walang kahulugan. Naniniwala na sila sa tsismis na mabilis kumalat na parang apoy. Ang kare-kare ni Lola Amparo ay gawa sa karne ng tao. Isang binata ang sumigaw mula sa labas ng bahay, ang kapal ng mukha niyang kainin ang karne ng sarili niyang apo. Ang sigaw na iyon ay sinundan ng iba pang pagmumura. Ang ilan ay nagbato pa sa direksyon ng kusina. Lumabas si Marco at itinaas ang kanyang boses. Tama na yan. Ito ay crime scene, hindi lugar para kayo ang maghatol. Ang kanyang boses ay umalingaw sa gitna ng ingay ng gabi. Dahan-dahan, nagsimulang umatras ang mga residente kahit na ang kanilang mga mata ay puno pa rin ng hinala. Matapos matiyak na ligtas ang lugar, inutusan ni Marco na dalhin si Lola Amparo sa istasyon ng pulis para sa mas malalim na investigasyon. Dalawang opisyal ang maingat na umalalay sa matandang babae. Mabagal ang kanyang mga hakbang, nanginginig ang kanyang katawan. Habang dumadaan sa mga residente, ang ilan ay yumuko sa kalungkutan, ngunit mas marami ang nang-aalipusta. May dumura sa lupa, may sumigaw, Satanas ka, kinain mo ang sarili mong apo. Hindi sumagot si Amparo. Yumuko lamang siya. Isa-isang pumatak ang kanyang mga luha sa lupang maputik dahil sa ulan. Sa loob ng patrol car, tahimik siyang nakaupo. Ang liwanag ng mga ilaw sa kalsada ay tumatama sa kanyang kulubot na mukha. Si Marco ay nakaupo sa tabi niya, pinagmamasdan siya na may magkahalong damdamin. Gusto niyang maniwala sa ebidensya, ngunit ang kanyang konsensya ay nagsasabing may mali. Sa paglalakbay patungo sa istasyon ng pulis, tumingin si Marco sa labas ng bintana. Ang barangay San Isidro ay nalunod sa dilim. Mula sa malayo, makikita ang mga residente na nagkukumpulan pa rin sa harap ng karinderya na ngayon ay may police line na. Ang lugar na dati puno ng tawanan ay naging simbolo na ngayon ng takot. Pagdating sa istasyon, dinala si Amparo sa interrogation room. Umupo si Marco sa tapat niya. Inilagay niya ang mga tala sa mesa at sinabi sa malumanay na boses, Lola, gusto lang po naming malaman kung sino ang gumawa nito. Ngunit yumuko lamang si Amparo. Mahigpit na hinawakan ang kanyang alampay. Hindi ko kaya. Inutusan lang ako. Itinala ni Marco ang bawat salita. Inutusan ng sino po, Lola? Ngunit nanahimik ang matanda. Nanginginig ang kanyang mga labi ngunit walang tunog na lumalabas. Lumingon siya sa direksyon ng surveillance camera sa sulok ng silid, pagkatapos ay yumuko. Ang kanyang mukha ay parang isang taong nagtatago ng isang malaking lihim. Samantala, sa labas ng istasyon ng pulis, nagsimula nang dumating ang mga mamamahayag. Ang mga sasakyan na may logo ng media ay huminto sa bakuran. Ang mga ilaw ng kamera ay sumiklab. Mabilis na kumalat ang mga balita. Lola sa Quezon, pinaghihinalaang niluto ang sariling apo. Ang social media ay umugong at ang pangalan ni Lola Amparo ay agad na naging usap-usapan. Sa barangay San Isidro, hindi rin gaanong kalmado ang sitwasyon. Nagtipon ang mga residente sa barangay hall.
Ang ilan ay umiiyak, ang ilan ay galit. Si Kapitan Armando, na kilalang may otoridad, ay tumayo sa harap ng mga residente at nagsalita ng may mabigat na boses, ipagkatiwala natin ang lahat sa pulisya. Alam kong masakit ito, pero kung totoong ang nagkasala siya, kailangan nating tanggapin. Ang kanyang mga salita ay nakapagpakalma, ngunit sa mga mata ni Marco na naroon noong gabing iyon, may kakaiba sa tingin ni Kapitan Armando. Masyado siyang kalmado, naisip ni Marco, masyadong mabilis na pinakalma ang mga tao, na para bang gustong isara ang lahat ng usapan. Noong gabing iyon, matapos humupa ang lahat, mag-isang nakaupo si Marco sa kanyang opisina. Sa harap niya ay ang mga larawan ng mga piraso ng katawan na natagpuan sa kusina ni Amparo. Tinitigan niya ito ng matagal, pagkatapos ay isinulat sa kanyang kwaderno. Ang mga hiwa ay malinis, parang gawa ng isang surgical blade. Imposibleng gawin ng isang matandang babae na nanginginig ang mga kamay. Huminga siya ng malalim. Sa labas, nagsimula na namang umulan, binabasa ang bakura ng istasyon. Tumingin si Marco sa kalangitan sa pamamagitan ng bintana. Sa kanyang puso, bumulong siya ng mahina. May mas malaking bagay sa likod ng lahat ng ito, at kailangan ko itong mahanap. Ang umaga sa istasyon ng pulisya sa Lucena ay malungkot. Ang kalangitan ay kulay abo, ang hangin ay maalinsangan pagkatapos ng ulan kagabi. Sa mesa ng investigador, nagsimulang magpatong-patong ang mga dokumento. Ang kaso ni Lola Amparo ang naging pangunahing usapan. Sunod-sunod ang tawag mula sa mga mamamahayag, at ang harap ng istasyon ay puno ng mga kamera at mikropono. Dumating si Marco Reyes ng mas maaga kaysa karaniwan. Agad siyang nagtungo sa forensic lab kung saan nakalagay ang mga paunang resulta ng pagsusuri. Doon, 2 opisyal mula sa medical team ang naghihintay na may seryosong mukha. Isa sa kanila ay nag-abot ng isang ulat na may asul na folder. Ito ang pansamantalang resulta, Teniente Reyes. Sigurado kami na ang mga piraso ng katawan ay pag-aari ng apo ni Lola Amparo, si Miguel. Dahan-dahang binuksan ni Marco ang folder. Sinuyod ng kanyang mga mata ang bawat linya ng teksto. Ang resulta ng ECG test ay nagpakita ng tugma sa pagitan ng mga piraso ng katawan at ng buhok na natagpuan sa silid ni Miguel. Huminga siya ng malalim, ngunit ang sumunod na bahagi ay nagpakunot sa kanyang noo. Ang mga sugat sa katawan ng biktima ay nagpapakita ng mga bakas ng pino at malinis na hiwa. Tiyak na ginawa ito gamit ang isang matalim na kasangkapan tulad ng surgical blade, hindi isang ordinaryong kutsilyo sa kusina. Tumingin siya sa opisyal ng forensic na may nakakunot na noo. Sigurado kayo? Tumango ng may katiyakan ang opisyal. Siguradong sigurado, sir. Masyadong eksakto ang mga hiwa para gawin ng isang matanda. Hinala namin, ang salarin ay may kaalaman sa medisina o sanay gumamit ng mga gamit sa operasyon. Natahimik si Marco sandali. Mabilis na umikot ang kanyang isip. Naalala niya ang mukha ni Lola Amparo, ang mga kulubot na kamay na nanginginig habang hawak ang sandok. Hindi makatuwiran kung ang babaeng iyon ay makakagawa ng ganoon kapinong mga hiwa. Isinulat niya sa kanyang talaan, malamang hindi si Amparo ang salarin. May ibang partido na ginamit ang kanyang bahay. Noong tanghaling iyon, ipinatawag si Marco sa opisina ng hepe ng pulisya, si Major Velasco. Ang lalaking may matigas na mukha ay naninigarilyo habang nagbabasa ng mga ulat sa media. Pagpasok ni Marco, sinabi niya ng walang emosyon, Reyes, kailangan nating tapusin agad ang kasong ito. Malaki na ang pressure mula sa itaas. Lahat ay naniniwalang si Lola Amparo ang salarin. Ang ebidensya ay nasa bahay niya. Ang resulta ng ECG ay tumutugma at tinanggap na ng publiko ang konklusyong iyon. Tumingin si Marco sa kanyang nakatataas. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado ngunit may diin. Paumanhin po, Major. Ngunit may hindi po tumutugma. Masyadong malinis ang mga hiwa sa katawan ng biktima. Sa tingin ko po, walang kakayahan o lakas si Aling Amparo para gawin iyon. May posibilidad na na-frame up siya. Tumingin ng matalim si Major Velasco at ibinuga ang usok ng sigarilyo sa hangin. Reyes, bata ka pa. Alam kong idealistiko ka. Pero ang totoong mundo ay hindi ganoon kasimple. Minsan, para sa kaayusan, kailangan nating isara ang ilang bagay na hindi dapat buksan. Malinaw na ang kasong ito, huwag mo nang gawing komplikado.
Ang mga salitang iyon ay nagpabigat sa dibdib ni Marco. Yumuko siya, pinipigilan ang emosyon. Sa kanyang puso, alam niyang ang sinabi ng kanyang hepe ay marahil dahil sa pressure. Ngunit ang katotohanan ay hindi maaaring basta na lamang baliwalain. Lumabas siya sa silid na may mabigat na hakbang. Noong hapon, nagpa siya si Marco na bumalik sa bahay ni Lola Amparo. Ang police line ay nakakabit pa rin sa harap ng karinderya. Ang hangin ay maalinsangan at ang amoy ng mga pampalasa ay bahagyang naaamoy pa mula sa kusina. Dahan-dahan siyang naglakad sa mga silid na ngayon ay tahimik na. Bawat sulok ay kanyang tiningnan gamit ang isang maliit na flashlight. Malapit sa kalan, may nakita siyang isang bagay na nakaligtaan niya dati, isang itim na mansa sa sahig. Tila bakas ng gulong ng sasakyan na kadarating lang doon. Lumuhod siya, hinawakan ito at huminga ng malalim. Sinong matanda sa baryong ito ang may kotse, bulong niya. Muli siyang nagsulat sa kanyang talaan, may bakas ng gulong ng sasakyan sa kusina, posibleng lugar kung saan ibinaba ang sako. Nang paalis na si Marco, napansin niya ang isang lumang litrato na nakasabit sa dingding ng sala. Larawan ito ng yumaong asawa ni Amparo na nakatayo sa harap ng kusina at nakangiti. At sa likod niya ay makikita ang parehong mesang kahoy na naroon pa rin ngayon. Sa sulok ng litrato, may isang batang lalaki, si Miguel, na yakap ang isang pusa. Matagal na tinitigan ni Marco ang litrato. Ang mukha ng bata ay tila buhay, puno ng sigla, malayo sa imahe ng bangkay na natagpuan. Yumuko siya at bumulong sa kanyang puso, pangako, anak, hahanapin ko kung sino ang gumawa nito sa iyo. Noong gabi sa selda, nakabaluktot si Lola Amparo sa isang sulok. Hindi pa siya kumakain mula umaga. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga matang mapanglaw ay nakatitig sa sahig. Isang pulis ang lumapit na may dalang isang plato ng kanin at mahinang nagsabi, Lola, kumain po kayo kahit kaunti, baka magkasakit kayo. Ngunit umiling lamang si Amparo. Hindi ako nagugutom. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Marco para kausapin siya. Umupo siya sa isang upuan sa labas ng selda, tinitingnan ang matandang babae na may awa. Lola, nakita ko na po ang resulta ng forensic. Masyadong malinis ang mga hiwa. Alam kong hindi kayo ang gumawa nito. Pero tulungan niyo po ako. Sino po ang nag-utos sa inyo? Dahan-dahang itinaas ni Amparo ang kanyang mukha. Pumatak ang kanyang mga luha. Sila ang pumatay sa apo ko. Inutusan lang ako. Kung tatanggi ako, papatayin din nila ako. Natahimik si Marco. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Sino po sila, Lola? Lumingon si Amparo sa direksyon ng surveillance camera sa sulok ng silid, pagkatapos ay tinakpan ang kanyang bibig, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Naintindihan ni Marco na may banta pa sa labas. Tumayo siya, tinitingnan siya ng may paggalang, at mahinang sinabi, huminahon po kayo, Lola. Hahanapin ko po kung sino sila. Hindi po kayo nag-iisa. Sa labas ng silid, muling bumuhos ang ulan, binabasa ang bakura ng istasyon. Matagal na tumayo si Marco sa ilalim ng bubong, nakatingin sa madilim na kalangitan. Sa kanyang isip, paulit-ulit na umalinggaw ang boses ni Amparo. Sila ang pumatay sa apo ko. Inutusan lang ako. Ang mga salitang iyon ay parang susi patungo sa isang mas malaking misteryo. At noong gabing iyon, sa malamig na katahimikan, isang bagay ang tiyak na alam ni Marco. Hindi pa tapos ang kasong ito. Meron pang isang malaking anino na nagtatago sa likod ng amoy ng kare-kare na dating kinagigiliwan ng lahat. Ang gabi sa Lucena ay mabilis na bumagsak. Ang hangin ay maalinsangan at ang simoy mula sa ilog dumaka ay nagdala ng amoy ng basang lupa. Mag-isang nakaupo si Marco sa kanyang opisina. Ang ilaw sa mesa ay andap-andap, nagbibigay liwanag sa mga dokumentong hindi pa niya naaayos. Sa ibabaw ng mesa ay nakalatag ang mga forensic photos, mga tala ng investigasyon, at isang papel na patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang mga salitang iyon ay malinaw na nakasulat na may pulang tinta sa ilalim ng ulat, masyadong malinis ang mga hiwa. Hinalang ginawa ng isang taong may karanasan sa paggamit ng surgical blade. Isinandal ni Marco ang kanyang katawan sa upuan. Tumingin siya sa kisam na nagsisimula ng dumilim. Marahan ang tunog ng ulan sa labas ng bintana. Ngunit ang kanyang isip ay malayo, lumilipad sa mukha ni Lola Amparo.
Ang mga salita ng matandang babae ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang tainga. Inutusan lang ako. Kung lalaban ako, papatayin din nila ako. Isinara niya ang kanyang kwaderno at tumayo, tumingin sa labas ng bintana. Mula sa malayo, ang mga ilaw ng lungsod ng Lucena ay kumikislap sa likod ng hamog. Sa kanyang puso, alam ni Marco na ang katotohanang hinahanap niya ay maaaring mas mapanganib kaysa sa isang simpleng kaso ng pagpatay sa pamilya. Bandang hating gabi, habang naghahanda siyang umuwi, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Nag-alinlangan siya sandali bago ito sagutin. Mula sa kabilang linya, narinig niya ang isang malalim at paos na boses, na para bang may nagpipigil ng galit. Kung gusto mo pang mabuhay, itigil mo na ang pag-imbestiga sa kasong iyan. Ituring mo ng malinaw ang lahat. Huwag mong pakialaman ang hindi mo dapat pakialaman. Natahimik si Marco, napigil ang kanyang hininga. Sino to? Tanong niya ng mahina, ngunit naputol na ang linya. Nanigas siya ng ilang segundo. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Ang banta ay hindi biro. Tanging ang taong nakakaalam ng detalye ng kaso ni Amparo ang makakapagsalita ng ganoon. Kinabukasan, mas maagang pumasok si Marco. Sa harap ng istasyon, nakita niya ang ilang mamamahayag na naghihintay pa rin. Sinubukan siyang tanungin ng ilan, ngunit maikli lamang ang kanyang sagot. Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon. Pagkatapos, nagtungo siyang muli sa selda. Si Lola Amparo ay tila lalong nanghihina. Namumugto ang kanyang mga mata, lalong pumayat ang kanyang katawan. Lumuhod si Marco sa harap ng rehas, nagsalita sa mahinang boses. Lola, alam ko pong may ibang taong sangkot. Tulungan niyo po ako. Sino po ang pumunta sa bahay ninyo noong gabi bago mawala si Miguel? Tumingin si Amparo ng walang laman bago sumagot na nanginginig ang boses. 2 tao. Dumating sila gabi-gabi na nakaitim. Akala ko mga taga-baryo lang pero hindi ko kilala ang mga mukha nila. Mabilis na nagsulat si Marco. Ano po ang sinabi nila, Lola? Umiling si Amparo. May hinihingi sila pero hindi ko naintindihan. Sinabihan lang akong manahimik. Kung magkukwento ako, papatayin nila ako. Lalong humina ang boses ng matandang babae. Hinawakan ni Marco ng mahigpit ang mga rehas, pinipigilan ang emosyon na nagsisimulang kumulo. Ipinangako niya sa sarili kung sino man ang nagbabanta sa babaeng ito ay dapat malantad. Noong hapon, muling pumunta si Marco sa barangay San Isidro. Nakakabit pa rin ang police line sa harap ng bahay ni Amparo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang batang opisyal na nagngangalang Berto. Sila'y nagtungo kay Aling Celia, ang biyudang nagtitinda ng gulay na katabi ng karinderya. Tila kinakabahan si Aling Celia nang mapakilala si Marco. Ayoko pong masangkot, sir, sabi niya ng mahina. Ngunit matapos siyang kumbinsihin ni Marco na gusto lang niyang malaman ang katotohanan, sa wakas ay nagsalita si Aling Celia. Noong gabi bago mawala si Miguel, may nakita akong itim na kotse na huminto sa harap ng bahay ni Aling Amparo. Malaking kotse, madilim ang mga salamin. Lumabas ako saglit kasi tumatahol ang aso ko. Nakita ko ang 2 lalaki na nakatayo malapit sa pinto ng kusina. Para silang may kausap sa loob, pero hindi ko alam kung sino. Tinitigan siya ni Marco ng matalim. Maputla ang mukha ni Aling Celia. Nagpatuloy siya na nanginginig ang boses. Pagkatapos ng ilang minuto, umalis ang kotse papunta sa direksyon ng ilog. Kinabukasan, wala na si Miguel. Isang bagong tala ang naisulat sa kwaderno ni Marco. Itim na kotse, 2 misteryosong lalaki, direksyon papuntang ilog. Lahat ay nagsisimulang magkaroon ng pattern. Sa pag-uwi, tahimik na nakaupo si Marco sa kanilang sasakyan. Muling bumuhos ang ulan, marahang tumatama sa salamin sa harap. Naalala niya ang banta kagabi. Ang banta ay hindi lamang para manakot. Mayroong ayaw na malantad ang katotohanan. Sa gitna ng katahimikan, naalala niya ang kanyang hepe, si Major Velasco, na nag-utos sa kanya na isara na ang kaso. Ang mga salitang iyon ay kakaiba, huwag mo nang gawing komplikado, sabi niya. Tumingin si Marco sa harap, nagtiim ang kanyang panga.
Habang mas maraming nagsasabi sa kanya na huminto, mas lalo siyang nakukumbinsi na ang kasong ito ay mas malaki kaysa sa nakikita. Noong gabing iyon, hindi siya dumiretso sa kanyang tinutuluyan. Inikot niya ang kanyang sasakyan papunta sa direksyon ng ilog Dumaka, sinusundan ang direksyon na sinabi ni Aling Celia. Sa gilid ng isang tahimik na daan ng lupa, natagpuan niya ang bakas ng malalaking gulong ng sasakyan na pababa sa isang tubuhan. Bumaba si Marco mula sa sasakyan at binuksan ang kanyang flashlight. Sa gitna ng mga basang damo, may bakas na mga yapak at piraso ng itim na plastik, tulad ng isang piraso mula sa isang sako. Kinuha niya ito at inilagay sa isang evidence bag. Nang tumayo siyang muli, narinig niya ang tunog ng isang sanga na nabali mula sa likuran. Mabilis siyang lumingon, ngunit hangin lamang ang umihip. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang pinagmamasdan siya. Pagbalik niya sa sasakyan, muling tumunog ang kanyang cellphone. Ang parehong hindi kilalang numero. Tinitigan niya ang screen ng ilang segundo bago sumagot. Mula sa kabilang linya, mas malamig ang boses na narinig niya. Binalaan ka na, Marco. Ngayon, huminto ka na o ang nanay mo ang susunod na biktima. Nanigas si Marco. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nanay. Ang nag-iisang taong mayroon siya sa Maynila. Ang boses ay naputol, nag-iwan ng nakakabinging katahimikan. Nanginginig ang kanyang kamay na hawak ang cellphone. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sandali, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Sa kanyang isip, malinaw na nakikita ang mukha ng kanyang ina na mahina at madalas umubo. Ngunit sa likod ng kanyang takot, may isang determinasyon na lumago. Alam niyang ang banta ay lalo lamang siyang kinumbinsi. Mapanganib nga ang katotohanan, ngunit ang pananahimik ay isang pagtataksil. Pinaandar ni Marco ang makina ng sasakyan. Tumingin siya ng diretso sa basang daan na nababalot ng hamog. Sa kanyang puso, bumulong siya ng mahina, anuman ang mangyari, magpapatuloy ako. Dahil sa likod ng bantang ito, may isang buhay na dapat linisin ang pangalan. Ang hapon sa barangay San Isidro ay tahimik. Ang kalangitan ay kulay abo. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng ulan mula sa mga palayan na puno pa rin ng tubig. Sa tindahan sa kanto, ilang lalaki ang tahimik na nakaupo, pinag-uusapan ang mga pangyayaring bumabagabag pa rin sa baryo. Ang kanilang mga boses ay mahina, na para bang natatakot na ang mga salita ay magdala ng panibagong kapahamakan. Mula nang matagpuan ang sako sa kusina ni Lola Amparo, nagbago ang buhay ng mga residente. Ang mga bata ay pinagbabawalang lumabas sa gabi. Ang mga ina ay mas maagang nagsasara ng pinto. Wala nang tawanan sa daan, tanging mga bulungan na laging binabanggit ang isang pangalan na may takot, Lola Amparo. Bumalik si Marco Reyes sa baryong iyon noong hapon ding iyon. Hindi siya nakauniporme, tanging isang simpleng polo at kulay abong jacket. Tahimik siyang dumating, ayaw makatawag ng pansin. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa malayo, pagkatapos ay naglakad sa daan patungo sa bahay ni Aling Celia. Ngunit bago makarating, may tumawag sa kanya ng mahina mula sa likod ng isang bakod na kawayan. Sir Marco, ang boses ay mahina ngunit may diin. Lumingon si Marco. Isang binatang may maputlang mukha ang nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay balisa, may hawak siyang isang bagay. Ako po si Paolo, sir. Kaibigan ni Miguel. Mayroon po akong dapat ipakita sa inyo. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng determinasyon. Tinitigan siya ni Marco ng matalim. Mag-usap tayo sa isang ligtas na lugar, sabi niya. Naglakad sila patungo sa isang abandonadong kubo sa gilid ng palayan, malayo sa paningin ng mga residente. Binuksan ni Paolo ang bulsa ng kanyang pantalon at inilabas ang isang lumang cellphone, may basag na screen. Ito po ang cellphone ni Miguel, sabi niya ng mahina. 2 araw bago siya mawala, ipinatago niya ito sa akin. Sabi niya, kung may mangyari sa kanya, ibigay ko raw ito sa pulis. Pero natakot po ako, sir. Matagal na tinitigan ni Marco ang cellphone. Maingat niya itong kinuha, pinindot ang power button. Umilaw ang screen, ngunit kaunti na lang ang baterya. Sa gallery, mayroon lamang ilang mga larawan ng buhay sa baryo, ang hapon, ang berdeng palayan, at isang larawan ni Lola Amparo na nagluluto. Ngunit sa isang nakatagong folder, may natagpuan si Marco na kakaiba.
Isang video file na walang pangalan. Binuksan niya ito. Nanginginig ang kuha, kinunan sa gabi. Ang tunog ng mabilis na paghinga ay maririnig sa likuran. Pagkatapos ay lumitaw ang mukha ni Miguel, balisa ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang mga labi. Kung pinapanood niyo to, ibig sabihin wala na ako. Napigil ni Marco ang kanyang hininga. Ang boses ng teenager ay takot ngunit may diin. Hindi sila ordinaryong tao, patuloy ni Miguel sa recording. Taga-baryo rin sila, pero may koneksyon sa mga tagalabas. Huwag kayong magtiwala sa kapitan. Kasama siya sa kanila. Tumingin si Marco sa screen nang hindi kumukurap. Nanginginig ang kuha. Pagkatapos ay narinig ang tunog ng isang sasakyan mula sa malayo, kasunod ng mga nagmamadaling yapak at ang boses ng isang tao na sumisigaw, "Itago mo na iyang kamera." Biglang naputol ang video. Yumuko si Paolo. "Ngayon lang po ako naglakas loob na ibigay yan, sir. Pagkatapos kong makita kung paano tratuhin ng mga tao si Lola Amparo, natakot ako. Pero kaibigan ko si Miguel at hindi siya dapat mamatay ng walang hustisya." Tinapik ni Marco ang balikat ni Paolo. "Salamat, anak. Iniligtas mo ang katotohanan. Pero kailangan mong mag-ingat. Huwag mong sabihin kahit kanino ang tungkol sa video na ito." Tumango si Paolo, may luha sa kanyang mga mata. Noong gabi, paulit-ulit na pinanood ni Marco ang video sa kanyang tinutuluyan. Sa tuwing maririnig niya ang boses ni Miguel, parang pinipiga ang kanyang puso. Ang mukha ng batang dati masayahin ay alaala na lamang sa screen. Isinulat niya sa kanyang talaan, malamang may natuklasan si Miguel na mapanganib sa kanya. Sangkot ang kapitan. Hindi nagtagal, tumunog ang kanyang cellphone. Ang parehong hindi kilalang numero. Tumingin si Marco sa screen at dahan-dahang sinagot ito. Mula sa kabilang linya, narinig ang isang kalmado ngunit malamig na boses. "Dapat kang huminto, Marco. Masyado ka nang malayo." Natahimik si Marco. Nagpatuloy ang boses. "Kung gusto mo pang makita ang nanay mong humihinga bukas, huwag mong ibubunyag ang tungkol sa video na iyan." Agad na putol ang tawag. Nanigas si Marco, mabigat ang kanyang hininga. Pakiramdam niya ay kumukulo ang kanyang dugo sa pagitan ng takot at galit. Totoo ang banta, ngunit alam niyang hindi siya maaaring umatras. Kinabukasan, pumunta siya sa istasyon, dala ang isang maliit na flash drive kung saan niya kinopya ang video ni Miguel. Ngunit nang iaabot na sana niya ang dokumento, napahinto siya. Sa harap ng desk, nakita niya si Major Velasco na kausap ang isang taong pamilyar sa kanya, si Kapitan Armando ng Barangay San Isidro. Ngumiti si Kapitan Armando habang tinatapik ang balikat ni Velasco. "Tiwala ako na tatapusin ng pulisya ang lahat ng may katalinuhan. Huwag nating hayaang mabahala ang mga residente." Tumango lamang si Velasco, walang emosyon ang kanyang boses. "Siyempre, Kapitan Armando, sisiguraduhin naming kontrolado ang lahat." Tumingin si Marco mula sa malayo, nanigas ang kanyang katawan. Tinitigan niya ang mukha ni Kapitan Armando na tila kalmado, ngunit may itinatago ang kanyang mga mata. Ang tingin na iyon ay matalim, parang isang taong mas marami pang alam kaysa sa dapat. Nang lumakad si Marco patungo sa silid, sumulyap sa kanya si Kapitan Armando at mumiti ng malamig. Ang ngiting iyon ay nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Sa kanyang puso, alam niyang totoo ang video ni Miguel. Ang kapitan niya ay hindi ordinaryong tao. Noong gabi, nagsulat si Marco ng isang maikling liham at itinago ito sa drawer ng kanyang mesa. "Kung may mangyari sa akin, buksan ninyo ang secret folder sa laptop ko." Nandoon ang ebidensya tungkol sa kaso ni Amparo at pagkamatay ni Miguel. Pagkatapos ay matagal siyang nakaupo, tinitingnan ang cellphone ni Miguel na patay na. Sa labas, ang tunog ng mga kuliglig at hangin ng gabi ay nagsasagutan. Tumingin siya sa kalangitan sa pamamagitan ng bintana at bumulong. "Miguel, pangako, ipagpapatuloy ko ang sinimulan mo." Ngunit sa likod ng kadiliman, sa labas ng istasyon, dalawang lalaking nakaitim ang nakatayo at nagmamasid. Isa sa kanila ay nagsindi ng sigarilyo, ibinuga ang usok sa hangin. "Oras na," sabi niya ng mahina. "Ngayong gabi, malalaman niya kung ano ang kahihinatnan ng paglaban sa atin." Hindi alam ni Marco na mula sa sandaling iyon, ang kanyang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati.
Dahan-dahang bumagsak ang gabi sa barangay San Isidro. Ang hangin mula sa ilog ay nagdala ng tunog ng mga palaka na nagsasagutan na nagbibigay ng pakiramdam na tahimik ngunit nakakakaba. Sa malayo, ang mga ilaw sa mga bahay ay isa-isang namamatay. Tanging isang anino ang gumagalaw pa sa makitid na daan ng lupa patungo sa timog ng baryo. Ang aninong iyon ay si Marco Reyes. Nakasuot siya ng madilim na jacket at isang simpleng sombrero. Sa kanyang kamay ay isang maliit na flashlight at isang pocket camera. Mula nang matanggap niya ang huling banta, alam niyang nakataya ang kanyang buhay. Ngunit ang video mula sa cellphone ni Miguel ay hindi niya kayang ipagsawalang bahala. Kailangan niyang maghanap ng iba pang ebidensya, isang bagay na magpapatunay sa katotohanan sa likod ng lahat ng kasinungalingan na bumabalot kay Lola Amparo. Sinundan ni Marco ang direksyon mula kay Aling Celia tungkol sa itim na kotse na madalas makita sa gabi. Ang daan ay patungo sa isang lumang bodega sa tabi ng ilog, isang lugar na matagal nang hindi ginagamit mula nang magsara ang paggawaan ng asukal sa baryo, maraming taon na ang nakalipas. Madilim ang kalangitan, ang buwan ay natatakpan ng mga ulap. Pinapatay ni Marco ang kanyang flashlight sa tuwing may naririnig siyang kakaibang tunog. Sa malayo, narinig niya ang tunog ng makina ng sasakyan na dahan-dahang huminto. Lumuhod siya sa likod ng mga halaman, tinitingnan ang lumang bodega na nakatayo na may mga lumot sa dingding at butas sa bubong. Mula sa siwang ng bakal na pinto ng bodega, may nakita siyang aandap-andap na ilaw. Pinigil niya ang kanyang hininga. May tao sa loob. Dahan-dahan siyang gumapang palapit, maingat upang hindi makalikha ng ingay. Mula sa isang maliit na butas sa dingding, sumilik siya sa loob. Dalawang lalaki ang nakita niyang naglilipat ng ilang malalaking kulay abong kahon. Isa sa kanila ay nagsalita ng may malalim na boses. Kailangang ipadala ang mga gamit bukas ng gabi. Handa na ang sasakyan mula Maynila. Huwag magkakamali. Sumagot ang isa pang lalaki. Huwag kang mag-alala. Ayos na ang lahat. Tiniyak na ni Kapitan na ligtas tayo. Nakakulong na rin ang matandang iyon. Walang maghihinala. Napigil ni Marco ang kanyang hininga. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumusok sa kanyang tainga, Kapitan, matanda. Lahat ay tumutugma sa kwento ni Miguel. Kinuha niya ang kanyang maliit na kamera at sinimulan ang pag-record ng video mula sa maliit na siwang. Samantala, sa loob ng bodega, binuksan ng lalaking malaki ang katawan ang isa sa mga kahon. Halos mapasigaw si Marco sa nakita niya. Sa loob nito ay may isang malaking itim na plastik na naglalaman ng mga piraso na tila mga organo ng tao. Ang masangsang na amoy ay umabot hanggang sa kanyang pinagtataguan. Umiti ang lalaki habang nagsisindi ng sigarilyo. Mahalang halaga ng mga sariwang gamit na ganito. Ipadala agad bukas. Huwag kalimutan, ipadala ang mga tala sa doktor sa Maynila. Naramdaman ni Marco na nanginginig ang kanyang kamay. Alam niyang hindi na ito simpleng kaso ng pagpatay. Ito ay isang malaking network ng krimen na kinasasangkutan ng maraming tao. Ngunit biglang may tumunog sa ilalim ng kanyang paa. Isang tuyong sanga ang nabali. Ang maliit na ingay na iyon ay sapat na para mapahinto sa pag-uusap ang dalawang lalaki sa loob ng bodega. Sino yan? Tanong ng isa ng malakas. Agad na yumuko si Marco, pinipigilan ang hininga. Narinig niya ang mga yabag na papalapit. Isang sinag ng flashlight ang sumilay sa lahat ng direksyon. Alam niyang kapag nahuli siya, tapos na ang buhay niya. Mabilis na gumapang si Marco papunta sa likod ng bodega, pagkatapos ay tumakbo sa daan ng lupa patungo sa pampang ng ilog. Narinig ang mga sigaw mula sa likuran. Hanapin ninyo, huwag ninyong hayaang makatakas. Isang putok ng baril ang umalinggaw sa gabi. Isang bala ang dumaan sa mga sanga sa itaas ng ulo ni Marco. Patuloy siyang tumakbo ng buong lakas, tumawid sa madulas na pilapil. Ang pawis na may kasamang putik ay bumasa sa kanyang mukha. Mabigat ang kanyang hininga, ngunit hindi siya huminto. Matapos ang halos 10 minutong pagtakbo, sa wakas ay nakarating siya sa lugar kung saan niya ipinarada ang kanyang motor. Walang pag-aalinlangan, pinaandar niya ang makina at mabilis na umalis sa lugar na iyon. Ilang kilometro ang layo, huminto siya sa gilid ng isang tahimik na kalsada. Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan ang maliit na kamera. Nakasave pa rin ang recording.
Pinanood niya ito sandali, tinitiyak na malinaw ang imahe at tunog. Muling narinig ang boses ng lalaki mula sa maliit na speaker. Tiniyak na ni Kapitan na ligtas tayo. Isinara ni Marco ang kamera at tiningnan ang madilim na gabi. Isang malamig na hangin ang umihip, nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Alam niyang nasa kanyang mga kamay na ang katotohanan, ngunit kasama nito ang panganib na nagbabantay sa bawat hakbang. Sa malayo, nagsimulang makita ang mga ilaw ng maliit na lungsod. Huminga siya ng malalim at muli pinaandar ang kanyang motor. Sa kanyang puso, bumulong siya, Lola Amparo, magtiis po kayo. Lilinisin ko ang pangalan ninyo. Ngunit sa likod ng anino ng isang puno sa gilid ng kalsada, dalawang madilim na anyo ang nakatayo at nagmamasid. Isa sa kanila ay nagsindi ng sigarilyo. Halos hindi makita ang kanyang mukha. Sinabi ko na sa iyo na pupunta siya sa bodega, sabi niya ng mahina. Ngayon, alam na natin kung sino ang susunod na aalisin. Noong umagang iyon, ang hangin sa Lucena ay maalinsangan at mabigat. Ang mga kulay abong ulap ay nakabitin sa kalangitan na para bang may masamang mangyayari. Sa istasyon ng pulisya, tila normal ang lahat. Ang mga opisyal ay naglalakad, ang ilan ay nag-uusap habang may dalang mga folder. Ngunit alam ni Marco na hindi iyon isang ordinaryong araw. Dala niya ang maliit na kamera na naglalaman ng recording mula sa lumang bodega. Kagabi, halos mawala ang kanyang buhay para makuha ang ebidensyang iyon. Ngayon, matatag siyang naglakad patungo sa opisina ni Major Velasco, umaasang maniniwala sa kanya ang hepe na kanyang iginagalang. Sa harap ng pinto, huminga siya ng malalim pagkatapos ay kumatok ng marahan. Pasok, isang malalim na boses ang narinig mula sa loob. Binuksan ni Marco ang pinto at pumasok. Si Velasco ay nakaupo sa likod ng kanyang mesa, nakatingin sa screen ng computer na may malamig na ekspresyon. Isang manipis na usok ng sigarilyo ang lumulutang sa hangin. Anong kailangan mo, Reyes? Tanong ni Velasco nang hindi lumilingon. Tumayo ng tuwid si Marco at dahan-dahang sumagot, Sir, may natagpuan po akong bagong ebidensya. Napakahalaga po nito. Inilagay niya ang maliit na kamera sa ibabaw ng mesa. Maingat niyang ipinaliwanag ang tungkol sa lumang bodega sa tabi ng ilog, tungkol sa dalawang misteryosong lalaki, at ang recording na bumanggit sa pangalan ng kapitan. Huminto sa pag-type si Velasco, dahan-dahang tumingin sa kamera. Sigurado ka ba rito, Reyes? Tanong niya ng walang emosyon. Tumango si Marco. Siguradong sigurado po, sir. Ako po mismo ang nakakita. Binanggit nila ang pangalan ni Kapitan Armando. Sa tingin ko po, direkta siyang sangkot. Ito po ang maaaring maging susi para mapalaya si Lola Amparo. Matagal na nanahimik si Velasco. Biglang naging tahimik ang silid. Pagkatapos, sa mahinahon ngunit may diin na tono, sinabi niya, ibigay mo sa akin ang kamerang iyan. Sisiguraduhin kong maipapadala ito sa forensic department. Nag-alinlangan si Marco, ngunit sa huli ay ibinigay niya ang kamera. Kinuha ito ni Velasco, pinatay ang kanyang sigarilyo at tumayo. Dahan-dahan niyang tinapik ang balikat ni Marco. Magaling ang trabaho mo. Ngayon, ako na ang bahala. Pwede ka nang magpahinga. Tumango si Marco at lumabas ng silid. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi mapakali ang kanyang puso. May kakaiba sa mga mata ng kanyang hepe na nagpabagabag sa kanya. Ang malamig na tingin na walang ekspresyon, hindi tingin ng isang taong natuwa na natagpuan ang katotohanan. Ilang oras ang lumipas, bumalik si Marco sa kanyang opisina. Gusto niyang magsulat ng karagdagang ulat tungkol sa kanyang investigasyon. Ngunit pagkaupo pa lamang niya, isang opisyal ang dumating na nagmamadali. Sir Marco, sabi niya na may pag-aalala. Ang kamera pong ibinigay ninyo kanina ay kinuha na. Sino? Mabilis na tanong ni Marco. Sabi po nila, galing sa headquarters, pero hindi ko po kilala. Kasama po nila si Major Velasco. Agad na tumayo si Marco, namutla ang kanyang mukha. Tumakbo siya patungo sa opisina ng kanyang hepe, ngunit walang tao roon. Malinis ang mesa, walang laman ang ashtray. Tanging ang amoy ng sigarilyo na hindi pa gaanong natatagalan ang naiwan. Tumingin siya sa paligid. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nawala ang kamera. Ang nag-iisang ebidensya ay hindi na alam kung saan napunta. Hapon na.
Nakaupo si Marco sa kanyang sasakyan, pinagmamasdan ang dahan-dahang pagbuhos ng ulan. Gulong-gulo ang kanyang isip. Pakiramdam niya ay nasayang ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit may isang bagay sa loob niya na tumatangging sumuko. Mayroon pa siyang kopya ng video ni Miguel sa isang maliit na flash drive na nakatago sa bulsa ng kanyang jacket. Isang bagay ang alam niya ngayon. Hindi mapagkakatiwalaan ang kanyang hepe. At kung totoo ngang kasabwat si Velasco ni Kapitan Armando, ibig sabihin ay nilalabanan niya ang isang network na mas malaki kaysa sa kanyang inaakala. Habang paalis ang kanyang sasakyan sa bakuran ng istasyon, dalawang motor na walang plaka ang sumunod mula sa malayo. Nakita ni Marco sa salamin, matalas ang kanyang mga mata. Bigla siyang lumiko sa isang maliit na kalsada sa gilid ng palayan. Ang mga motor ay sumunod din. Napagtanto niyang sinusundan siya. Sa gitna ng malakas na ulan, pinabilis niya ang takbo ng kanyang sasakyan. Dumulas ang mga gulong sa madulas na daan, ngunit pinilit pa rin niya. Pagdating sa isang maliit na sangandaan, pinatay niya ang mga ilaw at huminto sa likod ng isang abandonadong bodega. Lumampas ang mga motor, ilang segundo ang lumipas, hindi napansin ang kanyang presensya. Naghintay si Marco hanggang sa mawala ang tunog ng mga makina bago muling lumabas. Matapos matiyak na ligtas, huminto siya sa tabi ng ilog. Tiningnan niya ang malakas na agos ng tubig at hinawakan ang flash drive sa kanyang kamay. Ang maliit na ebidensyang ito na lamang ang tanging pag-asa. Ngunit noong gabing iyon, muling dumating ang banta. Pagdating niya sa kanyang tinutuluyan, may isang brown na sobre na nakalatag sa harap ng pinto. Walang pangalan ng nagpadala. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, may isang papel lamang na may magaspang na sulat kamay. Huminto ka na ngayon o ang nanay mo ang susunod naming kukunin. Ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata, mahigpit na ikinuyom ang kanyang kamao, hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Alam niyang hindi nagbibiro ang mga taong iyon, ngunit ang pagsuko ay hindi isang pagpipilian. Tumingin siya sa madilim na kalangitan, mahinang sinabi sa sarili, maaaring isa lang akong maliit na investigador, pero may puso pa rin ako. At habang nabubuhay ako, hindi ko hahayaang ilibing ng mga makapangyarihan ang katotohanan. Sa malayo, kumislap ang kidlat, nagbigay liwanag sa kanyang basang mukha. Noong gabing iyon, isang bagay ang tiyak na alam ni Marco. Hindi lamang tiwala ang nawala sa kanya, kundi naging pugante na rin siya mula sa sistemang dapat sana ay nagpoprotekta sa kanya. Hindi pa tumitila ang ulan mula kagabi. Ang mga kalsada sa Lucena ay madulas at tahimik. Mula sa malayo, ang tunog ng kulog ay sumasabay sa alulong ng mga aso. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, isang sasakyan ang mabilis na tumatakbo patungo sa timog ng lungsod. Sa likod ng manibela, ang mukha ni Marco Reyes ay tila tensyonado. Namumugto ang kanyang mga mata, pagod ang kanyang katawan, at sa bulsa ng kanyang jacket ay nakatago ang isang maliit na flash drive, ang tanging ebidensyang natitira. Mula kaninang umaga, ang kanyang mukha ay nasa mga balita. Inanunsyo ng pulisya na siya ay isang suspect sa pagtataksil at sangkot sa human organ trafficking. Ang lahat ng kasinungalingan ay isinahimpapawid sa radyo at telebisyon. Alam ni Marco na ang mundo ngayon ay laban sa kanya. Binagalan niya ang takbo ng sasakyan nang pumasok sa isang daan sa gubat ng Jati. Ang ulan ay tumutulo pa rin sa pagitan ng mga dahon, lumilikha ng isang mahina, ngunit nakakakilabot na tunog. Itinigil ni Marco ang sasakyan sa gilid ng daan, tinitingnan ang madilim na kalangitan sa itaas. Sa kanyang puso, naisip niya ang mukha ng kanyang ina sa Maynila na marahil ay naghihintay ng balita. Bumulong siya ng mahina, "Inay, patawarin niyo po ako, pero kailangan kong magpatuloy." Biglang may narinig siyang tunog ng nabaling sanga mula sa likuran. Mabilis siyang lumingon. Dalawang itim na anino ang lumitaw sa dulo ng daan. Dahan-dahan silang lumapit. Agad na pinaandar ni Marco ang makina. Isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang salamin sa likod ng sasakyan ay nabasag. Yumuko siya at inapakan ang gas ng buong lakas. Ang mga bala ay sumisipol sa hangin, ngunit patuloy siyang nagpatakbo. Ang madulas na daan ay nagpaikot sa mga gulong ng sasakyan. Ngunit hindi siya huminto. Matapos ang ilang kilometro, lumabas siya sa pangunahing kalsada at huminto sa isang lumang motel sa gilid ng Sariaya. Tahimik ang motel.
Isang matandang bantay ang natutulog sa upuan sa harap. Umupa si Marco ng kwarto sa pinakalikod. Ang bintana ay nakaharap sa isang kawayanan. Pagkapasok, binuksan niya ang isang aandap-andap na ilaw, hinubad ang basang jacket, at umupo sa gilid ng kama. Mabigat ang kanyang hininga, ngunit hindi pa rin kalmado ang kanyang isip. Tinitigan niya ang flash drive sa kanyang kamay. Kung mawala ang bagay na ito, masasayang ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Alam niyang hindi niya mapagkakatiwalaan ang sinuman sa pulisya. Kailangan niya ng kakampi sa labas ng sistema, isang taong matapang at hindi madaling patahimikin. Habang nag-iisip, may marahang katok sa pinto. Nanigas si Marco, ang kanyang kamay ay umabot sa maliit na baril sa kanyang baywang. Nagtanong siya sa mababang boses. "Sino yan?" Isang boses ang sumagot mula sa likod ng pinto, kalmado ngunit may diin. "Ako si Leo. Gusto kong makipag-usap sandali. Alam kong tinutugis ka." Natahimik si Marco ng ilang segundo bago bahagyang buksan ang pinto. Sa labas, nakatayo ang isang lalaking nasa mga 40 anyos, simpleng manamit, medyo mahaba ang buhok, at may dalang lumang kamera sa kanyang liig. Ang kanyang mukha ay tila pagod ngunit matalas ang kanyang mga mata. "Isa akong mamamahayag," sabi niya ng mahina. "Matagal ko nang sinusubaybayan ang mga kaso ng pagkawala ng mga bata sa rehiyong ito. Lahat ay natapos ng walang kalinawan. Ngayon, lumabas ang kaso ni Lola Amparo. Alam kong hindi ito nagkataon lang." Tumingin si Marco na may hinala. "Paano mo nalaman ang pangalan ko?" tanong niya. Sumagot si Leo, "Nabasa ko ang ulat na lumabas sa media at alam kong hindi ka traidor. Ikaw ang unang taong halos magbukas ng katotohanan iyon. Kaya kanila tinutugis." Natahimik sila sandali, tanging ang tunog ng ulan ang maririnig sa labas. Maingat pa rin siyang tinitingnan ni Marco. "Kung ganoon, ano ang kailangan mo sa akin?" tanong ni Marco. Huminga ng malalim si Leo. "Ang katotohanan," sabi niya, "at marahil isang pagkakataon para itama ang isang bagay na hindi ko nailigtas noon." Tinitigan siya ni Marco ng matalim. "Gaano karami ang alam mo?" Binuksan ni Leo ang kanyang lumang bag at naglabas ng ilang piraso ng litrato. May larawan ng isang medical truck na walang marka, isang listahan ng mga pangalan ng opisyal, at isang sulat kamay na tala na may address ng KSO. Lucas Medical Center sa Maynila. "Dito nila dinadala ang mga organo ng tao," sabi ni Leo ng mahina. Si Kapitan Armando ay isa lamang sa maliit na pinto sa malaking network na iyon. Tinitigan ni Marco ang mga litrato ng matagal. Lahat ay tumutugma sa kanyang investigasyon. Dahan-dahan siyang tumango, na para bang ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimula ng mabuo. "Bakit mo ako gustong tulungan?" tanong ni Marco sa wakas. "Dahil ang kapatid kong babae ay nawala rin 7 taon na ang nakalipas," sagot ni Leo ng mahina. Isinara ang kanyang kaso ng walang dahilan. "Ngayon, alam ko na kung sino ang nasa likod ng lahat ng iyon." Natahimik si Marco. Tiningnan niya ang lalaki sa harap niya at inilagay ang kanyang baril sa ibabaw ng mesa. "Kung ganoon, pareho tayo ng dahilan," sabi niya. "Hindi natin sila kayang labanan ng mag-isa," sabi ni Leo. "Pero kung mayroon tayong matibay na ebidensya, maipapaalam natin sa mundo." Hindi lahat ng media ay nabibili. Inilabas ni Marco ang flash drive mula sa bulsa at inilagay ito sa ibabaw ng mesa. Nandito ang video mula sa cellphone ni Miguel at ang recording sa bodega sa ilog. "Kung totoong mamamahayag ka, alam mo kung gaano kahalaga ito." Tiningnan ni Leo ang maliit na bagay na iyon na may nanginginig na mga mata. "Sa pamamagitan nito, maiyanig natin ang lahat," sabi niya ng may katiyakan. Noong gabing iyon, nagsimulang tumila ang ulan. Ang hangin ay nagdala ng tunog ng mga kawayan na marahang umuugoy sa labas ng bintana. 2 taong hindi magkakilala ang magkaharap na nakaupo sa isang simpleng silid, napapalibutan ng amoy ng basang lupa at ng tensyon na hindi pa tapos. Tumingin si Marco sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay malayo, tumatago sa dilim. "Kung bumagsak ako, ipagpatuloy mo ito, Leo. Huwag mong hayaang malunod ang pangalan ni Miguel, kasama ng kanilang mga kasinungalingan." Tiningnan siya ni Leo na may seryosong mukha. "Pareho tayong magpapatuloy, Sir Marco. Hanggang sa bumagsak ang lahat ng kanilang mga maskara."
Noong umagang iyon, ang hangin sa Sariaya ay maalinsangan pa rin. Ang ulan kagabi ay nag-iwan ng manipis na hamog na nakabitin sa mga palayan. Sina Marco at Leo ay nakaupo sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada. Ang kanilang mga mukha ay pagod, ngunit ang kanilang mga mata ay may determinasyon. Sa harap nila, 2 tasa ng itim na kape ang dahan-dahang umuusok, naglalabas ng mapait, ngunit mainit na amoy. Wala na tayong maraming oras, sabi ni Marco ng mahina habang tinitingnan ang isang maliit na mapa sa kanyang kamay. Mula sa lahat ng dokumentong mayroon tayo, ang ruta ng pagpapadala ng mga organo ay nagtatapos sa Maynila. Ang SQ Lucas Medical Center ang sentro nito. Doon, maaaring may mga talapa at mga taong nakakaalam ng lahat. Tumango si Leo. Pero ang Maynila ay hindi ligtas na lugar para sa atin. Ang mga pangalan natin ay nasa listahan na ng mga wanted. Bawat istasyon ng pulis ay tiyak na nakatanggap na ng utos na hulihin tayo, buhay man o patay. Alam ko, sagot ni Marco ng mahinahon. Pero wala na tayong ibang pipilian. Kung ang ebidensya ay hihinto lang sa ating mga kamay, mawawala ang lahat. Kailangan nating pasukin ang kanilang teritoryo. Umalis sila sa karinderya nang magsimulang sumikat ang araw sa likod ng mga ulap. Ang daan patungong Maynila ay malayo, dumadaan sa mga burol at malawak na tubuhan. Maingat na nagmamaneho si Marco. Sa tabi niya, muling binuksan ni Leo ang folder na naglalaman ng mga litrato at tala. Nagbasa siya ng mahina, na para bang kinakausap ang sarili. Ang pangalan ni Kapitan Armando ay lumalabas sa halos lahat ng transaksyon. Ngunit sa likod nito, may isa pang pangalan, sabi ni Leo habang tinuturo ang isang maliit na tala. Isang E.C. Salvador, direktor ng isang pribadong ospital sa Maynila. Lahat ng daloy ng pera at pagpapadala ay humihinto sa kanya. Seryosong nakinig si Marco. Alam niyang hindi ordinaryong tao ang pangalang iyon. Si E.C. Salvador ay kilala bilang isang kagalang-galang na personalidad, madalas lumabas sa mga balita tungkol sa mga gawaing panlipunan at tulong pangkalusugan sa mga liblib na lugar. Walang sinuman ang mag-aakala na sa likod ng kanyang magiliw na ngiti ay nagtatago ang isang napakalaking kadiliman. Pagsapit ng tanghali, dumating sila sa gilid ng Metro Manila. Ang kapaligiran ay magulo at siksikan. Ang mga kotse at motor ay nagsisiksikan sa kalsada. Ang tunog ng mga busina ay sunod-sunod. Sa gitna ng ingay ng lungsod, ang 2 lalaki ay parang mga aninong hindi nakikita. Ipinark ni Marco ang sasakyan malapit sa isang lumang palengke. Tumingin siya sa paligid, tinitiyak na walang sumusunod. Sa malayo, isang lalaking nakaitim na jacket ang nakatayo sa ilalim ng isang puno na para bang may hinihintay. Tinitigan niya ito ng ilang segundo at yumuko. Sinabi ng kanyang kutob, may mali. Kailangan nating mag-ingat, bulong niya kay Leo. Sa tingin ko, alam na nilang nandito tayo. Lumingon si Leo, nanigas ang kanyang mukha. Sigurado ka? Tumango si Marco. Ang lalaking nakatayo malapit sa palengke ay hindi tumitigil sa pagtingin sa direksyon natin mula kanina. Mas mabuting maghiwalay muna tayo. Pupunta ako sa ospital. Maghanap ka ng ligtas na lugar at maghanda ng plano kung sakaling hindi ako makabalik. Tumingin si Leo kay Marco na may pag-aalala. Huwag mong gawin yan mag-isa. Magtiwala ka, magiging maayos lang ako, sagot ni Marco na may bahagyang ngiti. Bumaba siya sa sasakyan na may suot na sombrero at maskara para takpan ang kanyang mukha. Kalmado ang kanyang mga hakbang, ngunit sa kanyang mga mata ay may pag-iingat. Ang daan patungo sa Desview. Lucas Medical Center ay puno ng matataas na gusali. Ang ospital ay matayog na nakatayo na may malaking asul na logo sa pinto nito. Mula sa labas, mukha itong lugar ng paggaling. Ngunit alam ni Marco na sa likod ng malilinis na pader ay may itinatagong kabulukan. Naglakad siya sa lobby na nagpapanggap na isang bisita. Bawat hakbang ay mabigat. Sa kanyang kamay, ang maliit na kamera na nakatago sa loob ng kanyang bag ay nagsimulang mag-record. Nakita niya ang ilang medical staff na mabilis na naglalakad na may seryosong mukha. Sa dulo ng pasilyo, isang pinto na may nakasulat na Medical Cold Storage, Restricted Area, ang nakakuha ng kanyang pansin. Sinubukan ni Marco na pumasok, ngunit pinigilan siya ng isang security guard.
Paumanhin po, sir. Para sa staff lang po ang silid na ito. Pasensya na, naligaw ako, sagot ni Marco ng mahinahon. Lumingon siya habang sumusulyap sa pinto. Sa isang iglap, nakita niya ang isang taong kilala niya na lumalabas mula sa silid na iyon, nakasuot ng doctor's coat. Ang mukhang iyon ay nagpakulo ng kanyang dugo. Si Ilche Salvador. Sinubukan ni Marco na manatiling kalmado at naglakad patungo sa fire exit. Doon, binuksan niya ang kanyang maliit na kamera at pinanood muli ang maikling recording. Malinaw na nakikita ang anyo ni Ilse Salvador na may dalang asul na folder at kausap ang isang taong nakaunipormeng puti. Kailangan nating ipadala ngayong gabi, narinig niya ang boses nito mula sa malayo. Huwag mong ipaalam sa kahit sino. Mabilis na isinara ni Marco ang kamera. Alam niyang mahalagang ebidensya iyon. Ngunit nang paalis na siya sa ospital, dalawang lalaking maayos manamit ang lumapit sa kanya mula sa magkabilang direksyon. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, matalas ang kanilang tingin. Marco Reyes, sabi ng isa sa kanila ng may malamig na tono. Sumama kayo sa amin. Nagpanggap si Marco na hindi narinig at lumiko sa ibang direksyon. Hinabol nila siya. Tumakbo si Marco sa isang makitid na pasilyo, nabangga ang isang trolley na puno ng mga gamit medikal. Ang tunog ng mabibigat na yapak ay sumusunod sa likuran niya. Tumagos siya sa pinto ng fire exit at tumakbo papunta sa parking lot sa likod. Sa labas, nagsimula na namang umulan. Tumakbo siya patungo sa pangunahing kalsada, tumawid sa gitna ng mga sasakyan. Isa sa mga humahabol sa kanya ay naglabas ng baril, ngunit nawala na si Marco sa gitna ng maraming tao sa palengke. Samantala, si Leo na naghihintay sa isang coffee shop malapit sa istasyon ay nakatanggap ng isang maikling mensahe sa kanyang cellphone. Maikli lang ang pangungusap. Ligtas ako. Dalhin mo ang kotse papuntang kanluran. Huwag kang babalik sa motel. Huminga ng malalim si Leo. Alam niyang nagsimula pa lang ang habulan. Noong gabing iyon, dalawang pagod na lalaki ang nakaupo sa sasakyan sa ilalim ng isang tulay. Sa labas, malakas ang buhos ng ulan, itinatago sila sa paningin ng sinuman. Tinitingnan ni Marco ang recording sa kanyang kamera. Malinaw na narinig ang boses ni Ilse Salvador. Sapat na ito para buksan ang unang pinto ng malaking kasinungalingan na ito. Ngunit sa malayo, mula sa likod ng hamog ng ulan, isang pares ng mga mata ang nagmamasid sa kanila. May isang nagsasalita sa isang maliit na radyo. Buhay pa ang target. Susunod na utos. Ang mahabang anino ng kapangyarihan ni na Kapitan Armando at Ilse Salvador ay bumabalot rin sa lungsod. Ang gabi ay nagdala ng mahinang ulan sa lungsod ng Maynila. Ang mga ilaw sa kalsada ay sumasalamin sa mga natipong tubig, bumubuo ng isang kumikinang na dilaw na nanginginig sa hangin. Sa ilalim ng isang tulay, sina Marco at Leo ay nagtatago pa rin sa loob ng isang lumang sasakyan. Patay ang makina, ngunit sapat na ang tunog ng ulan para takpan ang kanilang mabibigat na hininga. Pinagmamasdan ni Marco ang screen ng maliit na kamera na nailigtas niya mula sa habulan sa ospital. Malinaw pa rin ang boses ni Ilse Salvador. Ang pangungusap ay maikli, ngunit sapat na para sumikip ang dibdib ni Marco. Ipadala ngayong gabi. Huwag ipaalam kahit kanino. Iyon ang unang ebidensya na aktibo pa rin ang network. Kahit na nahuli na si Kapitan Armando, isinara ni Marco ang kamera at isinandal ang kanyang ulo sa upuan. Sa tabi niya, tahimik na nakaupo si Leo habang hawak ang isang mapa ng lungsod na bahagyang basa na. Kailangan nating maghanap ng ligtas na lugar, sabi ni Leo ng mahina. Siguradong alam na nilang nandito tayo. Tumango si Marco. May alam akong isang lugar. Isang matalik na kaibigan ko ang nakatira sa Novaliches. Dati kaming magkasama sa pulisya. Sana mapagkakatiwalaan pa rin siya. Dahan-dahang umandar ang sasakyan sa mga tahimik na eskinita. Bawat pulang ilaw ay maingat nilang nilalampasan. Bawat sasakyan sa likuran ay kanilang pinaghihinalaan. Paulit-ulit na sumusulyap si Leo sa salamin, ngunit masyadong madilim ang gabi para matiyak kung sino ang sumusunod. Sa wakas, dumating sila sa isang simpleng bahay sa dulo ng isang makipot na eskinita. Mahina ang ilaw sa terasa.
Kumatok ng marahan si Marco. Ilang segundo ang lumipas, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nagbukas ng pinto. Nagulat ang kanyang mukha nang makita si Marco. Marco, buhay ka pa, sabi niya na maihalong pagkabigla. Ngumiti ng pagod si Marco. Kailangan ko ng tulong mo, Berto. Tinutugis kami. Tumingin si Berto sa paligid at pinapasok sila. Sa maliit na sala, may isang lumang sofa at isang maingay na electric fan lamang. Umupo si Leo sa isang upuan habang pinipiga ang dulo ng kanyang basang damit. Tinitigan sila ni Berto ng maigi. Narinig ko na ang balita, sabi niya, na ikaw daw ang nag-leak ng mga sikreto ng pulisya. Sabi nila, ikaw ang pumatay sa batang iyon. Tinitigan ni Marco ang mga mata ng kanyang kaibigan ng may kapanatagan. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Sinusubukan ko lang ilantad ang katotohanang itinatago ng mga nasa itaas. Mayroon akong ebidensya. Natahimik si Berto sandali. Tumingin siya sa sahig at nagsindi ng sigarilyo. Hindi ko alam kung sino ang tama o mali. Pero alam kong hindi ka aabot sa ganito kung hindi para sa isang malaking bagay. Pwede kayong magpahinga dito ngayong gabi. Tumango si Marco. Salamat, Berto. Noong gabing iyon, salitan silang natulog. Nakaupo si Marco sa isang upuan habang hawak pa rin ang kanyang maliit na baril. Sandaling natulog si Leo sa sahig na may manipis na banig. Sa labas, tumila ang ulan, ngunit ang hangin ay nagdala ng mga mahinang yabag. Pagsikat ng araw, nagsimula ng humuni ang mga ibon at tumagos ang liwanag ng araw sa siwang ng bintana. Unang nagising si Marco. Binuksan niya ng bahagya ang kurtina. Nang makita ang dalawang itim na sasakyan na nakahinto sa dulo ng eskinita, agad na kumabog ang kanyang puso. Berto, kailangan na nating umalis ngayon, bulong niya habang niyugyog ang balikat ng kanyang kaibigan. Nagulat si Berto. Bakit? Tanong niya. Nahanap na nila tayo, sagot ni Marco. Bago pa sila makakilos, narinig ang mabibigat na yabag mula sa labas ng pinto. Nagising si Leo na antok pa. Sumenya si Marco na manahimik. Naglakad si Berto sa kusina na nagpapanggap na kalmado, ngunit maputla ang kanyang mukha. Malakas na kinatok ang pinto, isang malalim na boses mula sa labas ang nagsabi, buksan ninyo ang pinto. Pulis kami. Tinitigan ni Marco si Berto ng matalim. Nag-report ka sa kanila, tanong niya ng mahina ngunit may diin. Nanginginig si Berto, wala akong pagpipilian, Marco. Dumating sila kaninang umaga at sinabing mapanganib kang wanted. Kung hindi ako magre-report, malalagay sa panganib ang pamilya ko. Ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Hindi siya galit, dismayado lamang. Bumulong si Leo, ano na ang gagawin natin? Tumingin si Marco sa direksyon ng bintana sa likod. Mayroon na lamang 100 palabas. Dahan-dahan niya itong binuksan at sumenyas kay Leo. Gumapang sila palabas sa isang maliit na bakuran na puno ng mga puno ng saging. Mula sa loob ng bahay, narinig ang tunog ng pinto na sinisipa. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga pulis. Hulihin sila, huwag hayaang makatakas. Tumakbo sina Marco at Leo sa mga bakuran, tumalon sa mga bakod na kawayan, tumawid sa isang maliit na sapa. Ilang beses na sumipol ang mga bala sa hangin. Tumakbo sila ng walang tigil hanggang sa parang nasusunog ang kanilang mga baga. Matapos ang halos 1 oras na pagtakbo, dumating sila sa isang bakanting lot malapit sa riles ng tren. Bumagsak si Marco sa basang lupa. Mabilis ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Umupo si Leo sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay maputla at puno ng putik. Ayos ka lang, tanong ni Marco sa gitna ng paghingal. Buhay pa, sagot ni Leo ng mahina na may mapait na ngiti. Matagal silang natahimik. Ang tunog ng tren na dumadaan sa malayo ay parang isang alinggaw-ngao na nagpapaalala na patuloy pa rin ang mundo kahit na ang kanilang buhay ay puno na ng takot. Tumingin si Marco sa kalangitan. Alam niyang mula ngayon, wala nang lugar na talagang ligtas. Maging ang kaibigang dati niyang pinagkakatiwalaan ay maaari nang maging mata ng kalaban. Ngunit sa kanyang puso, mayroon pa ring apoy na hindi namamatay. Hindi tayo pwedeng huminto, Leo, sabi niya sa mababang boses. Gusto nilang sumuko tayo. Pero kung hihinto tayo ngayon, masasayang lang ang lahat ng mga namatay.
Tinitigan siya ni Leo ng matagal at dahan-dahang tumango. Sasama ako hanggang sa huli, Marco. Tumingin si Marco sa malayo, sa direksyon ng lungsod na nagsisimula ng makita. Ang Maynila ay nakatayo pa rin sa lahat ng kislap nito, ngunit sa likod ng liwanag na iyon ay may kadilimang hindi pa naaabot ng batas. Alam niyang kalahati pa lamang ang kanilang paglalakbay at sa unahan, maaaring may naghihintay na para tiyaking hindi sila makakarating sa kanilang susunod na destinasyon. Noong hapong iyon, ang kalangitan sa Maynila ay kulay abong maputla, ang hangin ay maalinsangan at puno ng alikabok mula sa mga siksikang kalsada. Sa tabi ng isang maliit na ilog na naghihiwalay sa lungsod at sa industrial area, nagpahinga sina Marco at Leo sa isang lumang kubo. Matagal nang iniwan ng may-ari ang gusaling iyon. Butas ang bubong, may lumot sa mga dingding. Ngunit para sa kanilang dalawa, sapat nang ligtas ang lugar na iyon pansamantala. Nakaupo si Marco na nakasandal sa dingding. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay mayroon pa ring apoy ng determinasyon. Sa kanyang kamay, ang maliit na kamera na ilang beses nang nagligtas sa katotohanan. Samantala, nagsindi si Leo ng maliit na apoy sa isang lumang lata, sinusubukang patuyuin ang kanilang mga basang damit. Napapansin mo ba, sabi ni Leo ng mahina habang tinitingnan ang apoy. Hindi tayo pwedeng magpatuloy ng ganito. Patuloy nila tayong hahabulin. Maaga o huli, mahuli rin tayo. Dahan-dahang tumango si Marco. Alam ko. Pero alam ko rin na mayroon pang isang paraan. Kailangan nating ilabas ang ebidensyang ito mula sa kanilang mga kamay. Isang paraan lang, Leo. Kailangan natin ng malaking media. Tinitigan ni Leo si Marco ng matagal. Malaking media, sabi niya ng mahina. Mapanganib yan. Marami na sa kanila ang nabili na nila. Tumingin si Marco sa malayo sa direksyon ng ilog. May isang taong mapagkakatiwalaan natin. Nabasa ko ang kanyang mga sinulat tungkol sa korupsyon ng mga opisyal sa isang probinsya. Ang pangalan niya ay Isabel Castro, isang batang mamamahayag mula sa Maynila. Matapang siyang magsulat ng mga bagay na hindi kayang isulat ng iba. Huminga ng malalim si Leo. Kung mabuti siyang tao, baka ito na ang huli nating pag-asa. Noong gabing iyon, naghanap sila ng internet connection mula sa lumang cellphone ni Leo. Maingat na nagpadala si Marco ng isang maikling mensahe sa email address na dati niyang na-save mula sa isang investigative report. Isabel, mayroon akong ebidensya tungkol sa isang organ trafficking network sa Southern Tagalog. Kinasasangkutan ito ng mga opisyal at medical professionals. Hindi ako ang salarin. Isa akong investigador na na-frame up. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, pumunta ka sa Quiapo. Huwag mo nang tawagan ang numerong ito. Ipinadala ang mensahe ng walang pirma. Pagkatapos, naghintay sila sa katahimikan. 3 araw ang lumipas ng walang balita. Nagsimulang mag-alinlangan si Marco kung natanggap ba ang mensahe. Ngunit sa ika-4 na gabi, habang naghahanda na silang matulog, nag-vibrate ang cellphone ni Leo. Isang maikling mensahe ang lumitaw. Naniniwala ako sa iyo. Bukas ng umaga, 9:00, magkita tayo sa National Library. Binasa ni Marco ang mensahe ng ilang beses. Tiningnan niya si Leo na maihalong ginhawa at kaba. Ito na ang pagkakataon natin. Kinabukasan, maingat silang umalis. Maingay na ang lungsod, ngunit bawat tunog ng sasakyan ay nagpapabantay sa kanila. Sa harap ng National Library, ibinaba ni Marco ang kanyang sombrero at dahan-dahang naglakad. Sa loob ng tahimik na silid, may ilang tao lamang na nagbabasa ng dyaryo. Isang babae ang nakaupo sa sulok, nakasuot ng puting polo at bilog na salamin. Ang kanyang mukha ay mahinahon ngunit may diin. Nang lumapit si Marco, tiningnan siya ng babae ng may kapanatagan. Ikaw si Marco, tanong niya ng mahina. Tumango si Marco. Ikaw siguro si Isabel. Ngumiti ng bahagya si Isabel. Marami na akong narinig tungkol sa kaso mo, pero hindi ako naniniwala sa lahat ng balita. Sabihin mo sa akin kung ano talaga ang nangyari. Inilabas ni Marco ang flash drive mula sa bulsa ng kanyang jacket at inilagay ito sa mesa. Nandito ang video mula sa cellphone ni Miguel at ang recording ni Easy. Salvador sa ospital. Sapat na ito para buksan ang mga mata ng sinumang gustong makita.
Kinuha ni Isabel ang maliit na bagay na iyon, tinitigan ito ng matagal na para bang maihawak siyang isang napakabigat na bagay. Nagtanong siya ng mahina, kung totoo ang lahat ng ito, bakit hindi mo ito isinuko sa National Headquarters? Tiningnan siya ni Marco ng malalim. Dahil ang ilan sa kanila ay bahagi ng network na ito, sagot niya ng mahina. Natahimik sila ng ilang segundo. Sa wakas ay sinabi ni Isabel ng mahina, sige, tutulungan kita. Pero sa isang kondisyon, huwag mo na akong kontakin pagkatapos ng araw na ito. Ay sasave ko ang data na ito at ilalabas sa tamang oras. Si Leo na kanina patahimik ay nagsalita. Alam mo bang maaaring mapanganib ito sa buhay mo? Ngumiti si Isabel ng mahinahon. Alam ko, pero ganito talaga ang trabaho ko. Maikli lamang ang kanilang pagkikita. Matapos ibigay ang ebidensya, lumabas sina Marco at Leo sa likod ng library. Naglakad sila sa isang makipot na eskinita, patungo sa isang lumang terminal. Doon, plano nilang umalis ng lungsod para magtago. Ngunit bago makarating sa dulo ng eskinita, nakita ni Marco ang isang itim na sasakyan na nakahinto hindi kalayuan. Mula sa loob, lumabas ang dalawang lalaking nakaitim na suit. Agad na gumana ang kanyang kutob. Hinila niya ang kamay ni Leo at tumakbo papunta sa isang mataong palengke. Narinig ang mabibigat na yabag sa likuran. Sumiksik sila sa pagitan ng mga nagtitinda at mamimili, nagtago sa likod ng mga sako ng bigas. Mula sa malayo, narinig ang boses ng mga nakaunipormeng tao na tumatawag sa pangalan ni Marco. Tiningnan ni Marco si Leo, mabigat ang kanyang hininga. Hindi na tayo pwedeng magkasama. Mabilis na tumango si Leo. Saan tayo pupunta ngayon? Tumingin si Marco sa direksyon ng hilaga. Punta tayo sa Bulacan. Mayroon akong matandang kakilala doon, isang guro na dati naging saksi sa isang malaking kaso. Baka matulungan niya tayong magtago. Sumakay sila sa isang maliit na bus na halos puno na. Dahan-dahang umandar ang bus palayo sa lungsod. Mula sa bintana, tinitingnan ni Marco ang mga gusali ng Maynila na papalayo, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata. Alam niyang pagkatapos ng araw na ito, ang kanilang kapalaran ay hindi lamang nakasalalay sa katapangan, kundi pati na rin sa swerte. At sa isang lugar sa Maynila, isang batang mamamahayag na nagngangalang Isabel ang maihawak na ngayon ng susi na maaaring magbago sa lahat. Ang paglalakbay patungong Bulacan ay mahaba at tahimik. Ang maliit na bus na kanilang sinasakyan ay mabagal na tumatakbo sa mga likulikong kalsada sa pagitan ng mga palayan at palaisdaan. Ang hangin ng hapon na pumapasok sa bintana ay nagdadala ng amoy ng putik at asin mula sa hilagang baybayin. Sa likurang upuan, magkatabing nakaupo sina Marco at Leo, sinusubukang magpahinga sa gitna ng pagod at kaba. Sa tuwing humihinto ang bus, laging sumusulyap si Marco sa labas, tinitiyak na walang sumusunod. Sanay na ang kanyang mga mata sa pagbasa ng kilos ng mga hindi kilalang tao, ngunit sa ngayon, tanging mga mukha ng mga magsasaka at nagtitinda ng isda ang nakikita, walang senyales ng panganib. Pagsapit ng gabi, dumating sila sa isang maliit na baryo sa gilid ng Bulacan. Mas payapa ang hangin doon. Ang mga ilaw sa mga bahay ay mainit na kumikislap sa pagitan ng mga puno ng niyog. Ginabayan ni Marco si Leo patungo sa isang bahay na yari sa kahoy sa dulo ng daan. Ang bahay na iyon ay pag-aari ni Mang Celso, isang retiradong guro na dati naging saksi sa isang kaso ng korupsyon na hinawakan ni Marco ilang taon na ang nakalipas. Simula noon, bihira na silang mag-usap. Ngunit alam ni Marco na si Mang Celso ay isang matapat na tao na hindi madaling bilhin. Nagulat si Mang Celso nang buksan ang pinto at makita si Marco sa harap niya. Marco, akala ko'y nawala ka na, sabi niya na may paos na boses. Buhay pa po, Mang Celso, sagot ni Marco ng mahina. Pero kailangan po namin ng ligtas na lugar. Ilang araw lang po. Tinitigan ni Mang Celso ang kanilang mga mukha na pagod at basa ng pawis, at dahan-dahang tumango. Pumasok kayo. Masyado nang magulo ang mundo sa labas para sa mga taong matapat. Noong gabing iyon, sabay-sabay silang kumain ng simpleng hapunan, mainit na kanin, ginisang gulay at bagoong. Matapos ang ilang linggong pamumuhay sa takbuhan, ang pagkain na iyon ay parang isang biyaya. Halos hindi mapigilan ni Leo ang kanyang luha nang sumubo ng unang kanin. Umupo si Mang Celso sa isang silyang kawayan habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo.
Nagtanong siya ng mahina, kaya ano ba talaga ang kinakaharap ninyo? Matagal siyang tinitigan ni Marco. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ikinuwento ang lahat. Tungkol sa pagkawala ni Miguel, tungkol kay Lola Amparo na na-frame up, tungkol kay Kapitan Armando, hanggang sa recording sa ospital na nagpapakita ng pagkakasangkot ni Eve. Salvador. Nakikinig si Mang Celso nang hindi sumasabad, sa kanyang matandang mukha ay makikita ang malalim na kapaitan. Matapos ang mahabang katahimikan, sinabi niya ng mahina, naging guro ako ni Armando noong bata pa siya. Matalino siyang bata, pero mula pagkabata, malaki na ang kanyang ambisyon. Hindi ko inakalang aabot siya sa ganito. Tumingin si Leo kay Marco at nagtanong, sa tingin ninyo, ligtas ba tayo dito? Ngumiti ng bahagya si Mang Celso. Sa mundong ito, ang mga taong matapat ay bihirang lubos na ligtas, pero hindi sila namamatay ng walang kabuluhan. Pwede kayong manatili dito. Wala akong marami, pero mayroon akong paniniwala na ang katotohanan ay hindi maaaring ilibing magpakailanman. Noong gabing iyon, natulog sila sa sala na may banig. Sa labas, nagsasagutan ang mga kuliglig. Dahan-dahang bumuhos ang ulan, binabasa ang yero ng bubong. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, nakaramdam si Marco ng kaunting kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Kinabukasan, pagsikat pa lang ng araw, isang binata mula sa baryo ang dumating na humihingal sa bahay ni Mang Celso. Hinihingal siya, nanginginig ang kanyang boses. Mang Celso, sa palengke po, pinag-uusapan ang dalawang wanted na tumakas daw papuntang Bulacan. Sabi po, magkakaroon ng raid ang mga pulis ngayong gabi. Nagkatinginan sina Marco at Leo. Dahan-dahang gumapang ang kaba sa kanilang mga dibdib. Tumayo si Mang Celso na may seryosong mukha. Hindi kayo pwedeng manatili dito. Tutulungan ko kayo. Pero kailangan ninyong umalis bago maghapon. Huminga ng malalim si Marco. Alam niyang kung patuloy silang lilipat ng walang direksyon, lahat ng ebidensyang nakalap nila ay maaaring mawala. Lumingon siya kay Leo. Kailangan nating malaman kung ano na ang ginagawa ni Isabel ngayon. Tumango si Leo at binuksan sandali ang kanyang lumang cellphone. Mahina ang signal, ngunit sapat para tingnan ang isang bagong mensahe. Nakita ko na ang laman ng recording. Bukas, ilalabas ang balita sa Maynila. Ihanda ninyo ang inyong sarili. Mabilis silang kikilos. Tinitigan ni Marco ang screen ng cellphone ng matagal. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bagong pag-asa, ngunit sa likod ng pag-asang iyon ay may takot na kasing laki nito. Kung totoong kumalat ang balita, silang dalawa ang magiging pangunahing target. Noong tanghali, tinulungan nila si Mang Celso sa likod bahay habang naghihintay ng oras ng pag-alis. Napangiti si Marco nang makita ang mga batang taga-baryo na nagpapatakbo ng mga saranggola sa palayan. Ang simpleng tanawin na iyon ay nagpaalala sa kanya ng kanyang pagkabata, kung kailan ang buhay ay kasing simple ng lupa at langit. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may nakita si Leo na nagpakulo ng kanyang dugo. Sa dulo ng daan ng baryo, isang itim na sasakyan ang tahimik na huminto. Dalawang lalaki ang bumaba, matagal na nakatayo habang nakatingin sa direksyon ng bahay ni Mang Celso. Tinapik ni Leo ang balikat ni Marco. Nandito na sila. Mabilis na tumingin si Marco at sinabi, huminahon ka, huwag kang magpanik. Maghintay tayo hanggang gabi. Pagsapit ng takip silim, naghanda si Mang Celso ng isang maliit na bangka sa tabi ng ilog na dumadaloy sa likod ng kanyang bahay. Ang ilog na iyon ay nag-ugnay sa baryo sa mga palaisdaan patungo sa dagat. Iyon ang tanging daan palabas ng hindi dumadaan sa pangunahing kalsada. Dumaan kayo sa ilog, sabi ni Mang Celso ng mahina. Sasabihin ko sa mga residente na pumunta kayo sa ibang direksyon. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Mang Celso na mailuha sa mga mata. Salamat po, Mang Celso. Hindi ko po malilimutan ang kabutihang ito. Dahan-dahang umusad ang maliit na bangka sa ilalim ng liwanag ng bagong buwan. Ang hangin ay nagdala ng maalat na amoy mula sa mga palaisdaan. Nakaupo si Leo sa dulo ng bangka habang hawak ang isang maliit na flashlight. Dahan-dahan ang pagsagwa ni Marco, sinusubukang hindi makalikha ng ingay. Mula sa malayo, naririnig nila ang tunog ng makina ng sasakyan at mga sigaw. Dumating na ang mga tao, ngunit huli na sila. Tumingin si Marco sa kalangitan na puno ng mga bituin.
Sa kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ngunit kahit papaano, noong gabing iyon, muli silang nakaligtas. At sa isang lugar sa Maynila, isang batang mamamahayag ang naghahanda ng balita na iayanig sa buong bansa. Sumikat ang araw sa Maynila na may kulay kahel na kalangitan. Sa newsroom ng isa sa pinakamalaking media network sa bansa, abala ang lahat. Ang mga mamamahayag ay naglalakad, mabilis na nagtatype sa harap ng mga computer. Samantala, sa isang malaking screen ay nakalagay ang mga headline na inihahanda para sa pag-ere. Sa gitna ng kaguluhan, tahimik na nakaupo si Isabel Castro, nakatingin sa screen ng kanyang laptop. Doon, pinapanood niya ang video mula sa flash drive ni Marco, ang malabong kuha mula sa cellphone ni Miguel, ang nanginginig na boses ng bata, pagkatapos ay ang mga mukha ni na Kapitan Armando at Izzy Salvador na sinusuri ang isang kahon na naglalaman ng mga organo ng tao. Ang kanilang mga boses ay malinaw, ang kanilang mga salita ay hindi maikakaila. Tumingin si Isabel sa kanyang editor, ang kanyang mukha ay seryoso ngunit mahinahon. Ay ere natin ito ngayong hapon, sabi niya. Tumingin ang kanyang editor na may pag-aalala. Malaking balita ito, Isabel. Kung totoo, maraming matataas na tao ang babagsak. Pero kung mali, lahat tayo ay maaaring mawalan ng trabaho o kahit ng buhay. Tiningnan siya ni Isabel ng malalim. Ang katotohanan ay laging may katumbas na halaga at handa na akong bayaran ito. Noong hapong iyon, umere ang balita sa lahat ng channel. Isang malaking headline ang lumitaw sa screen, Organ Trafficking Network de Southern Tagalog, Lviv Official Lihi Dr. Sangkot. Ipinalabas ang video ng ebidensya. Ang boses ng batang takot ay umalinggaw sa mga sala sa buong bansa. Ang mga mukha na dati iginagalang ay nakalantad na ngayon bilang mga salarin. Sa loob ng ilang oras, ang mga pangalan ni na Armando at Salvador ay naging pangunahing paksa sa social media. Sa Bulacan, pinanood ni na Marco at Leo ang balita mula sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada. Ang lumang telebisyon sa sulok ay nagpapalabas ng parehong balita. Natahimik si Marco, may luha sa kanyang mga mata. Ayan na, Leo. Lumabas na rin ang katotohanan. Ngumiti si Leo na may ginhawa, ngunit may tensyon pa rin sa kanyang mukha. Alam niyang pagkatapos nito, magsisimula pa lang ang tunay na bagyo. At tama nga, hindi nagtagal matapos kumalat ang balita, sunod-sunod na tumunog ang mga telepono sa mga istasyon ng pulis sa buong Southern Tagalog. Isang utos ang dumating mula sa itaas, hulihin ang sinumang sangkot sa pag-leak ng impormasyon, kasama na ang dalawang wanted na nagngangalang Marco Reyes at Leo David. Sa ospital sa Maynila, nakaupo si Izzy Salvador sa kanyang opisina. Maputla ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Pinalo niya ng malakas ang mesa hanggang sa mabasag ang salamin. Sino ang nag-leak nito? Sigaw niya sa kanyang mga tauhan. Sumagot ang isa sa kanyang mga assistant ng nanginginig. Marahil isang mamamahayag na nagngangalang Isabel Castro, sir. Tumayo si Izzy Salvador at tumingin sa malaking bintana ng kanyang opisina. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay umalinggaw sa sahig. Kung ganoon, tiyakin ninyong hindi na siya makakapagsulat ng susunod na balita. At hanapin si Marco. Gusto kong mawala sila bago sumikat ang araw bukas. Noong gabing iyon, ilang armadong lalaki na nakaitim ang umalis mula Maynila patungong Bulacan. Samantala, nagpasya sina Marco at Leo na umalis sa baryo. Alam nilang pagkatapos ng balita, tiyak na hahanapin sila ng mga salarin. Naghanda si Mang Celso ng maliit na baon, kanin na nakabalot sa dahon ng saging, at tubig. Umalis na kayo bago dumilim, sabi ni Mang Celso na may paos na boses. Huwag ninyo akong alalahanin. Matanda na ako. Hindi na mahalaga ang buhay ko kumpara sa katotohanang dala ninyo. Niyakap siya ni Marco ng mahigpit. Salamat po, Mang Celso. Dasal ko po'y makaligtas kami. Naglakad sila sa ilalim ng andap-andap na liwanag ng buwan. Ang hangin ng gabi mula sa mga palaisdaan ay nagdala ng maalat na amoy. Sa malayo, narinig ang tunog ng mga palaka. Ngunit para sa kanila, bawat tunog ay maaaring senyales ng panganib. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, huminto sila sa tabi ng isang maliit na ilog para magpahinga. Tumingin si Leo sa kalangitan at bumulong.
Alam mo, Marco, baka ito na ang katapusan ng lahat. Tumingin si Marco sa agos ng ilog. Siguro. Pero kung babagsak ako ngayon, kahit papaano, nasa tamang landas ako. Biglang narinig ang tunog ng makina ng sasakyan mula sa kalsada. Isang sinag ng ilaw ang tumama sa kanilang mga mukha. Agad na hinila ni Marco si Leo sa mga halaman. Mula sa likod ng mga dahon, nakita nila ang tatlong sasakyan na huminto hindi kalayuan. Mga 8 lalaki ang bumaba na may mga baril. Isa sa kanila ang nagsalita ng malakas, nandito lang sila sa paligid. Hanapin hanggang sa makita. Napalunok si Leo. Nahanap na nila tayo. Sumenya si Marco na manahimik. Yumuko sila, dahan-dahang gumalaw patungo sa ilog, pagkatapos ay maingat na bumaba sa madulas na pampang. Ginabayan ni Marco si Leo sa pagtawid sa mababaw na ilog. Ang tubig ay malamig at amoy puti. Ngunit iyon ang tanging paraan para makatakas. Mula sa itaas, narinig ang sigaw. Bilis, papunta sila sa ilog. Nagsimulang sumipol ang mga bala sa hangin. Tumalsik ang tubig sa paligid nila. Halos madulas si Leo, ngunit mahigpit siyang hinawakan ni Marco. Halika na, malapit na tayo, sabi ni Marco sa gitna ng paghingal. Nakarating sila sa kabilang pampang at tumakbo papunta sa isang bakawan. Doon, madilim at maalinsangan, ngunit ligtas para magtago. Bumagsak silang dalawa sa lupa, pagod na pagod. Sa kadiliman, tiningnan ni Marco si Leo at mahinang sinabi, kung mahuli ako, huwag mo akong isipin. Tiyakin mong ligtas si Isabel. Siya lang ang makakapagdala ng katotohanan ito hanggang sa dulo. Tinitigan siya ni Leo na mailuha sa mga mata. Nagsasalita ka na parang sumusuko na. Ngumiti si Marco. Realistiko lang ako, pero hindi pa ako humihinto. Noong gabing iyon, nanatili sila sa bakawan. Samantala, sa malayo, ang mga ilaw ng mga itim na sasakyan ay patuloy na umiikot. Dahan-dahang bumuhos ang ulan, tinatakpan ang kanilang mga yapak. Sa kabilang dako, sa Maynila, nakatanggap si Isabel ng isang misteryosong mensahe sa kanyang cellphone. Mag-ingat ka, alam na nila kung nasaan ka. Tinitigan ni Isabel ang screen, pagkatapos ay pinatay ang ilaw sa kanyang opisina. Tumingin siya sa labas ng bintana ng mataas na gusali. Sa ibaba, ang Maynila ay kumikinang na parang isang lungsod na hindi natutulog. Ngunit para kay Isabel, ang gabing iyon ay nakakakilabot. Alam niyang ang susunod na hakbang ang magdedetermina ng kanyang buhay at kamatayan, at ng buhay at kamatayan ng 2 taong nagtatago ngayon sa dilim sa Bulacan. Mula pa madaling araw, bumubuhos na ang ulan sa Bulacan. Ang kalangitan ay itim, ang hangin ay mabigat at malamig. Sa tahimik na bakawan, 2 anino ang nananatili sa ilalim ng mga puno. Nakasandal si Marco sa isang malaking ugat. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa daan na hindi makita. Sa tabi niya, sandaling natutulog si Leo. Nanginginig ang kanyang katawan dahil sa maalinsangang hangin. Kagabi, halos mamatay sila sa bala, ngunit binigyan pa sila ng Diyos ng oras. Ngunit ang oras na iyon ay parang isang hiram na maaaring bawiin anumang sandali. Binuksan ni Marco ang bulsa ng kanyang jacket, kinuha ang maliit na cellphone na basag na. Kaunti na lang ang baterya. Tiningnan niya ang screen at nagsulat ng isang maikling mensahe. Isabel, kung hindi ako makaligtas, ipagpatuloy mo. Tiyakin mong makakarating ang lahat ng ebidensya sa korte. Huwag mong hayaang isulat nila muli ang kwentong ito gamit ang kasinungalingan. Ipinadala niya ang mensahe at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kabilang dako, sa Maynila, kararating lang ni Isabel sa kanyang opisina. Mula nang umere ang unang balita, hindi na siya natulog. Ang pressure ay nagmumula sa lahat ng direksyon, mga tawag mula sa mga opisyal, mga hindi kilalang banta, at mga taong sumusunod sa bawat hakbang niya. Ngunit hindi siya umatras. Noong umagang iyon, natanggap niya ang mensahe mula kay Marco. Nanginginig ang kamay ni Isabel habang binabasa ito. Alam niyang malapit nang maubos ang kanilang oras. Binuksan niya ang isang folder sa kanyang laptop, inihahanda ang ikalawang ulat na mailahat ng data na hindi pa niya nailalabas. Sa pagkakataong ito, hindi lamang video, kundi pati na rin mga dokumento ng transaksyon, listahan ng mga pangalan ng opisyal, at mga patunay ng paglilipat ng pera sa ibang bansa. Noong hapong iyon, umere ang ikalawang balita.
Isang malaking headline ang lumabas sa mga telebisyon sa buong bansa. Direktor ng ospital opisyal, sangkot organ trafficking. Bagong ebidensya na bunyag. Pinanood ni E.C. Salvador ang balita na may tensyonadong mukha. Ikinuyom niya ang kanyang kamao sa mesa. Sa sandaling iyon, dumating ang mga sasakyan ng pulis sa harap ng kanyang ospital. Sinubukan niyang tumakas, ngunit nakatutok na ang mga kamera ng telebisyon. Nakikita na ngayon ng mundo kung sino talaga siya. Samantala, sa Bulacan, narinig ni na Marco at Leo ang balita sa isang maliit na radyo ng isang mangingisda. Malinaw ang boses ng tagapagbalita. Inaresto ng pulisya ang ilang opisyal at doktor na sangkot sa illegal na network. Ang mga pangalan ni na Kapitan Armando at E.C. Salvador ay opisyal ng mga pangunahing suspect. Tiningnan ni Leo si Marco, nanginginig ang kanyang boses. Nagtatagumpay tayo, Marco. Ngumiti ng bahagya si Marco. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na nawala nang may mga yabag at sinag ng flashlight na lumitaw mula sa malayo. Nahanap na nila tayo, bulong niya. 3 armadong lalaki ang lumabas mula sa likod ng mga halaman. Isa sa kanila ang nagtutok ng baril sa kanila. Itinulak ni Marco si Leo para magtago sa likod ng isang puno. Narinig ang isang putok ng baril. Nagliparan ang mga ibon mula sa mga sanga. Isang bala ang tumama sa balikat ni Marco. Bumagsak siya sa basang lupa. Mabilis na umagos ang dugo sa kanyang damit. Sumigaw ng mahina si Leo at sinubukang hilahin siya. Ngunit tumanggi si Marco. Umalis ka na, Leo, iligtas mo ang sarili mo. Lumabas na ang katotohanan. Tapos na ang ating misyon. Tinitigan siya ni Leo na mailuha sa mga mata. Ngunit umiling si Marco. Tumingin siya sa kalangitan. Ang kanyang mukha ay kalmado kahit na nanginginig ang kanyang katawan. Biglang narinig ang sirena mula sa malayo. Dumating ang mga pulis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi mula sa mga korap. Ang team mula sa Maynila na ipinadala para hawakan ang malaking kaso ay sa wakas ay dumating. Sinubukang tumakas ng mga armadong lalaki, ngunit isa-isa silang nahuli. Nakahandusay si Marco sa lupa. Dahan-dahang nanlalabo ang kanyang paningin. Malabo niyang narinig ang boses ni Leo na tumatawag sa kanyang pangalan. Sa gitna ng ulan at putik, umiti siya ng bahagya. Sa kanyang isip, lumitaw ang mga mukha ni na Miguel at Lola Amparo. Pareho silang nakangiti na para bang sinusundo siya ng may kapayapaan. Tinupad ko na ang pangako ko, bulong niya. Ilang oras ang lumipas, nagsimulang tumila ang ulan at sumikat ang araw sa likod ng mga ulap. Sa gilid ng bakawan, tinakpan ng mga medical staff ang katawan ni Marco ng puting tela. Nakatayo si Leo sa tabi, ang kanyang mukha ay basa hindi lamang dahil sa ulan. Ilang araw ang lumipas, yumanig sa bansa ang balita tungkol sa pagkakabunyag ng malaking network. Ang pangalan ni Marco Reyes ay nabanggit sa maraming dyaryo. Ang taong pinaratangan bilang traidor ay kilala na ngayon bilang isang investigador na nag-alay ng kanyang buhay para sa katotohanan. Sa Maynila, dumalo si Isabel sa isang maliit na seremonya sa bakuran ng kanyang opisina. Nagdala siya ng isang bungkos ng puting sampagita at inilagay ito sa ilalim ng larawan ni Marco na simpleng nakadisplay. Bumulong siya, salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Alam na ng mundo kung sino ang tama. Ilang buwan ang lumipas, pinalaya si Lola Amparo mula sa kulungan matapos mapatunayang walang kasalanan. Ang barangay San Isidro ay muling naging payapa kahit na ang mapait na alaala ay nananatili pa rin. Sa tuwing dumadaan ang mga residente sa harap ng lumang karinderya, yumuyuko sila sandali, ginugunita ang lahat ng nangyari. Si Leo ngayon ay nagtatrabaho sa isang social organization na tumutulong sa mga batang biktima ng human trafficking. Samantala, sa bawat artikulo ni Isabel na nailalathala, laging may isang maliit na pangungusap sa dulo. Ang katotohanan ay hindi namamatay dahil laging may mga taong handang mabuhay para ipaglaban ito. At sa isang lugar sa dapit hapon, marahil si Marco ay nakangiti.